Genius Daddy in the City 11. Pare, iligtas mo sila. Muling tumunog ang malutong na boses. Ang lahat ay lumingon sa likod ng hindi namamalayan, at nakita na si Mengmeng sa mga bisig ni Ye Chen ay mahigpit na nakahawak sa mga damit ni Ye Chen, na may mukha ng pagdarasal, at ang kanyang mahahabang pilikmata ay patuloy na kumikislap. Medyo cute ang batang ito, pero sayang naman at malapit na siyang maging dugo ng mga zombie. Palihim na umiling si Tanning. Mapait na ngumiti si Shen Jing, gustong sampilan ang sarili ng 2 beses. Ang uwak kong bibig. Ibinaba ni Ye Chen ang maliit na lalaki, hinawakan ang kanyang ulo, at nakangiting sinabi, "Okay, iligtas sila ni Itay. Iligtas mo kami. Baliw ka ba?" Walang malay nang inisyon si Tanning, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita sa kalagitnaan. Nakita ko na pagkatapos bitawan ni Ye Chen ang maliit na lalaki, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa zombie na nasa harapan niya, ang kanyang mga galaw ay kalmado at maluwag. Anong gagawin niya? Natigilan agad ang lahat. Si Shen Jing, na unang nag-react, ay nagbago ng mukha at nagmamadaling nagsabi, "Lao Ye, bumalik ka kaagad, huwag kang pumunta doon." Gusto niyang bumangon para pigilan si Ye Chen, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Shen Chongshan sa gilid, "Huwag kang umalis." Sa sobrang pagkabalisa ni Shen Jing ay muntik na siyang umiyak. Umiling si Shen Chongshan, "Baliw ba ang batang ito? Tito Shen, huwag kang matakot. Napakamakapangyarihan ng tatay ko. Talagang itatain niya ang halimaw na iyon." Sa kabaligtaran, ang maliit na lalaki ay kumurap sa kanyang mga mata upang aliwin siya at iwinagayway ang kanyang maliit na kamao. Kung natakot ang ibang bata, matagal na silang umiyak. Ngunit nakita ng maliit na lalaki ang mga pamamaraan ng kanyang ama, kaya sa kanyang isip, ang kanyang ama ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Hindi ito narinig ni Shen Jing, at paulit-ulit niyang tinapakan ang kanyang mga paa. Hindi na kayanan ni Tanning. Tatawagan na sana niyang tulala si Ye Chen. Hindi ba nakita ang zombie sa harap niya, hindi ba si Master Yao ang kalaban nito? Isa kang ordinaryong tao, marahil hindi kalaban ni Xiao Liang, ngunit naglakas loob kang sagasaan. Bumagsak sa lupa, si Master Yao, na pinagpapawisan sa sakit, ay tuwang-tuwa at mahinang bumantong hininga. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, siya ay isang mabuting ama na alam kung paano protektahan ang kanyang anak na babae. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang lakas ng loob lamang. Kailangan din ng lakas. Nang iniisip ito ng ilang tao, wala pang 3 metro ang layo ni Ye Chen mula sa zombie. Ito ay may katwiran na pagkatapos ng 200 taon ng ebolusyon, kailangan mo ng mga natatanging kondisyon upang mapatay, at isang hakbang na lang ang layo mo mula sa mga kondenseng na tabletas ng bangkay. Kung bibigyan kita ng isa pang magandang kondisyon sa paglilinang, maaaring hindi imposibleng magsaka sa larangan ng tagtuyot sa hinaharap. Napakalakas ng katawan mo, kahit bala ay hindi maarok, at ang iyong mga kuko ay napakatalas. Ang paghiwa ng bato ay parang paghiwa ng tokwa. Gayunpaman, malas ka at nakilala mo ako. Umiling si Ye Chen habang naglalakad, tila naintindihan ng kaharap na zombie ang sinabi niya, umungal, at tumakbo habang nakaunat ang mahahabang kuko. Tapos na, tapos na. Hindi makayanan ni Shen Jing na tumingin ng diretsyo, na para bang nakita niya ang dugo ni Ye Chen na pinatuyo ng mga zombie. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, itinaas ang kanyang kamay at sinampal ito, simple at maayos ang kanyang mga galaw. Boom! Ang zombie ay direktang sinampal sa kanya at lumipad palabas, na nabasag ang maraming mga figure na bato, kabayo at bato sa daan. Paano ito posible? Nang makita ang eksenang ito, si Master Yao na nahulog sa lupa ay agad na nawala ng boses at natakot na nagsalita. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Tanning, nanlaki ang maganda niyang mga mata habang nakatitig siya sa eksenang ito. Isang sampal sa pamaypay. Hindi ba ito isang ilusyon? Ang ekspresyon sa mukha ni Shen Chongshan ay biglang tumigas, na nagpapakita ng isang makamulto na ekspresyon. Fuck, matanda, sampilan mo ako ngayon, hindi ako nananaginip ha. Nagmamadaling iminulat ni Shen Jing ang kanyang mga mata nang marinig niya ang tunog, at hindi niya maiwasang magbitaw ng masamang wika. Hindi nagatubili si Shen Chongshan, sinampal siya ng malakas sa mukha, at ngumisi sa sakit, masakit, hindi ito panaginip. Nagulat ang lahat sa sampal ni Ye Chen. Tanging ang maliit na batang ito, si Mengmeng, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay na may namumulang mukha, nakakamangha si tatay, daddy, shit it. Nang makita ang hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon ng lahat, ang maliit na lalaki ay sumingot ng malamig at mayabang na sinabi, matagal nang sinabi ng mga tao, napakalakas ng aking ama, sa pagkakataong ito ay naniniwala ka na. Sabay-sabay.
Matapos masampal ni Ye Chen ang zombie ng ilang metro ang layo, umungal ito sa sakit at tumayo mula sa lupa. Nalaman ng lahat na marami itong parang bitik na siwang sa katawan. Kahit isang zombie ng ngipin ay nabali. Magaspang ang balat, hindi ba? Bahagyang tumawa si Ye Chen at kumaway sa sinaunang espada na nakasabit sa dingding, halika sa espada. Tumawag ka. Lumipad ang espada mula sa scabbard na parabang nakatanggap ito ng ilang uri ng induction. Sa huli, lumipad ito sa kanyang mga kamay, nanginginig ang katawan ng espada, at may mahinang tunog ng mga awit ng espada. Bahagyang hinawakan ni Ye Chen ang talam, at ang sinaunang espada sa kanyang kamay ay agad na pumutok sa isang gintong liwanag ng espada. Ang zombie ay tila nakaramdam ng ilang uri ng panganib, umungal, at nanguna pa sa muling paglulunsad ng pag-atake, sa pagkakataong ito ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Nagulat ang lahat. Si Ye Chen ay hindi nakaramdam ng pagkabalisa, hinawakan niya ang espada at bahagyang naglabas ng ilang salita mula sa kanyang bibig. Ang tibak na ito ay tinatawag na mundo. Mayroon akong espada na kayang pumatay sa mundo. Mayroon akong espada na kayang sirain si Chen Kun Xian. Mayroon akong espada na kayang pumatay sa Eternal Buddha. Mayroon akong espada na kayang pumatay ng 1,000,000 demonyo. Gagamitin ko ang espadang ito para magbukas ng maliwanag na mundo. Habang bumababa ang boses niya, isang espada ang naputol. Naramdaman na lamang ng lahat ng naruroon na lumiit ang kanilang mga pupil, tila nagbago ang eksena sa kanilang harapan, at tanging nakakasilaw na liwanag ng espada ang kanilang nakikita. Ang liwanag ng espada ay parang isang nakakapasong araw, na naglalabas ng isang hindi sumusuko, mayabang, at mapang-asar na aura. Ang liwanag ng espada ay napunit sa hangin at direktang dumaan sa ulo ng zombie na may tunog ng pagbagsak ng hangin. Bitik. Isang malutong na tunog lamang ang narinig, at ang ulo ng zombie ay gamulong diretso sa lupa, at ang katawan sa ibaba ng ulo nito ay pinanatili pa rin ang dati nitong pagkawalang kilos at sumugod. Ilang hakbang pa lang ay bumagsak na ang katawan, at sa isang kisap mata, naging pira-piraso ito at nawala sa ere. Isang tigre na palawit na lang ang natira sa lupa. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatitig ng walang laman sa eksenang ito, na parang natulala. Isang espada lang. Dati, kakagatan nila ang mga tao kapag nakita sila, at wala na ang mga zombie na kahit si Master Yao ay hindi magawa. Ang mga labi ni Master Yao ay nanginginig ng husto, at naramdaman na lamang niya ang isang tamis sa kanyang lalamunan, ito. Pupunta ako, ang sword god na si Ziman Chuizo ay may nagmamay-ari. Halos hindi lumabas ang eyeballs ni Shen Jing. Ang sulok ng bibig ni Shen Chongshan ay marahas na kumaibot, at ang kilabot sa kanyang puso ay mahirap idagdag, siya. Siya ba talaga ang kaklase ni Shen Jing? Hindi ba't ang engkanto ng espada ay bumaba sa mundo? Sa lahat ng tao, si Tan Ning ang may pinakamasalimuot na emosyon. Sa sandaling ito, ang kanyang magandang mukha ay parang nagpapatakbo ng isang tindahan ng dye, na patuloy na nagbabago ng mga kulay. Pang-aalipusta, paghamak, kawalan ng pag-asa, pagkabigla, pagkamangha, lubos na kaligayahan, panghihinayang. Sa ilalim ng epekto ng libu-libong mga saloobin, nagsuka siya ng dugo. Sa magulong ilog, dumating ang matanda na nakatapak sa ilog. Ang lahat ng mga turista sa tabi ng ilog ay nakatitig ng walang laman sa eksenang ito, at kasama nila sina Ye Wen at Olan. Pagkalapit ng matanda, kitang-kita ng lahat ang itsura ng kausap. Isa itong matandang lalaki na nakatangsuit, mga 60 o 70 taong gulang, nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Siya ay mukhang medyo nakayuko at matanda, ngunit ang kanyang aura ay labis na kahanga-hanga, at gusto niyang sirain ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, narinig ng lahat ang tunog ng preno na nagmumula sa kanilang likuran. Sa pagbabalik tanaw, nakita nila ang 12-dosenang mga kotse na nakaparada sa kalsada sa tabi ng ilog, na bumubuo ng mahabang pila. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas sa sasakyan ang daan-daang lalaking nakasweet, sa pangunguna ng isang kalbong lalaki. Sabay-sabay na naglakad ang lahat patungo sa ilog. Walang nang ahas tumawag, sobrang balisa. Inakay ng kalbo ang mga tao sa ilog, yumuko at ikinulong ang kanyang mga kamao sa matandang tumawid sa ilog, nakita ko na si Master Yuan. Nakita ko si Master Yuan. 12-dosenang mga tao sa likod niya ang yumuko at pinagsalikop ang kanilang mga kamao, pare-pareho ang kanilang mga boses, at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang solemna. Ang matanda ay tumalon, kinuha ang huling hakbang mula sa ilog, at sa wakas ay tumayo sa tabi ng ilog, nakangiti habang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Xiaofeng, napagpasyahan mong gawin ang ganoong haba upang salubungin ako, ang matanda.
Nagulat ang kalbong lalaki, at nagmamadaling sinabi, talagang nagalit sa akin ang mga salita ni Master Yuan. Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong namatay. Tumango ang matanda, sinulyapan ang mga turistang natarante sa paligid, at walang ekspresyong sinabi, paano ang bagay na itinanong sa iyo ng matanda. Bumalik kay Master Yuan, ang pumatay kay Brother Gu ay si Ye Chen, kilala rin bilang Master Ye, tubong Lin Cheng, 30 taong gulang, buhay pa ang kanyang mga magulang, at mayroon siyang anak na babae. Magalang na sinabi ng kalbong lalaki, kakaibang nawala ang taong ito 5 taon na ang nakakaraan, at bumalik lamang mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Hindi pa banggitin, nagtataglay siya ng mga kamanghamanghang kakayahan, at napakalapit din niya kay Lin Tai, isang lokal na ahas, at sa mayamang pamilyang Gu. Ang walang napansin ay nang marinig nila ang salitang Ye Chen, nagbago ang mga ekspresyon ni Ye Chen at Oolangki sa di kalayuan. Kumunot ang noo ng matanda, na parang medyo hindi nasisiyahan, hindi ito gustong malaman ng matanda, gusto lang malaman ng matanda kung nasaan siya. Ang Master Ye na ito ay wala sa Lin Cheng sa kasalukuyan, nagpadala na ako ng isang tao upang magtanong. Pinunasan ng kalbong lalaki ang kanyang pawis, at pagkatapos ay maingat na sinabi sa dulo ng kanyang pangungusap, Master Yuan, sa tingin mo ba ay alam niyang darating ka ng maaga, kaya siya ay tumakas? Tumakas. Nagdilim ang mukha ng matanda, na parang nadismaya, hinihiling mo sa pamilyang Go na sabihin sa taong ito na ako, si Yuan Bupo, ay narito. Pagkaraan ng 3 araw, sa mga alon ng ilog, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kung hindi, walang pakialam ang matanda na personal na pumasok sa lungsod, at gamitin ang dugo ng kanyang pamilya para magbigay-pugay sa mga kaluluwa ng 2 kong disipulo. Oo. Tumugon ang kalbong lalaki, at sinabing may kaba, pero Lord Yuan, paano kung tulungan siya ng pamilya Gu? Ang pamilya Gu. Itinaklap ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at ngumiti ng nakakainsulto, ang pamilyang Gu ay hindi manggahas, pabayaan ang pamilyang Gu, kahit na ito ang Grandmaster ng Martial League, ano ang dapat kong katakutin, si Yuan Bupu. 20 taon, isang buong 20 taon. 20 taon na ang nakalilipas, isa na siyang martial arts master na nakatayo sa tuktok ng China sa likas na kaharian. Niranggo bilang isa sa 5 master ng Dangao, Ziju, Nantu, Beisha, at Zhongwenjian. Gayunpaman, siya ay hinabol ng isang magsasaka na may asarol sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at sa wakas ay kinailangan niyang magtago sa 100,000 bundok. Sa loob ng 20 taon, hanggat bumaba siya sa bundok, lilito ang asarol ng kabilang partido. Tila nakalimutan na ako ng mundo, Yuan Bupu. Kalimutan ito, sa pagkakataong ito pababa ng bundok, gagamitin ko ang dugo ng Master Ye na iyon upang patunayan sa mundo na pagkatapos ng 20 taong pagtitiis, ang aking salita na Yuan Nanto ay hindi kumupas sa paglipas ng panahon. At ang magsasaka na iyon, ang asarol na iyon ay talagang kasuklam-suklam, hahanapin ka ng matanda sa lalong madaling panahon. Ang matandang lalaki ay nakatayo na nakaharap sa hangin, naglalabas ng kagilahil-alas na pamimilit, at ang ilog sa kanyang likuran ay tila kumukulo na kasama nito, kaya ang kalbo at iba pang nasa tabi niya ay gustong yumuko. Nabawi ni Ye Wen at Olan ang kanilang kalayaan pagkatapos na sumakay ang matanda sa kotse at umalis. Huminga ng malalim si Ye Wen, Sister Olan, narinig mo ba kung sino ang sinabi nila kanina? Hindi sigurado. Naikuyom ni Olan ang kanyang mga kamao at nauuto. Ye Chen. Ang hinahanap pala ng mga taong ito ay si Mr. Ye. Meron ding matandang iyon na kayang maglakad sa kabila ng ilog. Mr. Ye, anong ginawa mo? Saglit na nag-alinlangan si Ye Wen, pagkatapos ay bahagya na nagnganga ang kanyang mga ngipin, hindi, kailangan kong sabihin sa aking pinsan na tumakas, Ate Olan, bumalik ka, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Sa dulo ng pangungusap, nang hindi na hinintay ang tugon ni Olan, tumalikod siya at tumakbo pa uwi, sabik na sabik. Maraming beses na siyang na-miss. Hindi na ito maaaring maging mas mali sa pagkakataong ito. Wen, teka, sasamahan kita. Huminga ng malalim si Olan at nagmamadaling sumunod. Kasabay nito, ang pamilya Gu. Si Go Yingying at Ji. Gu ay nakaupong magkaharap. Malungkot ang mukha ng matanda, at puno ng pag-aalala ang kanyang mga kilay. Lolo, anong nangyari? Naguguluhan na tanong ni Gu Yingying, sa kanyang alaala, hindi pa niya nakita ang kanyang lolo na nawalan ng pag-asa tulad ngayon. Nandito ang taong iyon. Napabuntong hininga ang matanda. Lalong naguluhan si Gu Yingying, sino? Kaya kakinabahan. Ang matanda ay naglabas ng ilang salita mula sa kanyang bibig ng napakalakas, ang numero 1 tao sa tiyanan, Yuan Bupu. Ano?
Nagbago din ang kutis ni Gu Yingying, at napabuntong hininga, iyan ba ang nag-iisang martial arts master sa 3 probinsya ng Tianan? Mabuti. Mapait na ngumiti si Lao Su, ngayon lang ako nakatanggap ng anonymous na tawag sa telepono. Sinabi ng kabilang partido na dumating si Yuan Bupo, at ipinaghihiganti pa rin niya ang kanyang disipulo. Nagpadala siya ng imbitasyon kay Master Ye sa pangalan. Pagkaraan ng 3 araw, sa mga alon, walang katapusan ng kamatayan. Si Yuan Bupo ay isang veteranong martial arts master na sumikat 20 taon na ang nakararaan, paanong magiging kalaban niya si Mr. Ye? Lolo, baka kalokohan ng iba. Sabi ni Gu Yingying na may seryosong mukha. Umiling ang matanda, ito ay ganap na imposible, hindi banggitin na hindi alam ng maraming tao ang tungkol kay Yuan Bupo, kahit na alam nila, hindi sila maglalakas loob na pagtawanan ang isang Grandmaster. Bukod pa, si Master Ye ay pumatay ng 2 sa mga disipulo ni Yuan Bupo ng sunod-sunod, at imposible para sa sinuman na gawin iyon. Hindi uupo. Kung gayon ano ang gagawin natin ngayon? Tumayo si Gu Yingying at naglakad-lakad sa sala, na parang may naisip, dapat bang magpadala ng pulis si Uncle Xiao mula sa City Bureau para halughugin ang lungsod? Bago sila magkaroon ng mapagpasyang labanan, arestuhin si Yuan Bupo. Catch. How to catch. Girl, minamaliit mo pa ang horror ng isang martial arts master. Sabik na tumawa ang matanda, ang mga elite sa ilalim ng mga nasasakupan ni Uncle Xiao ay mahusay na makitungo sa mga ordinaryong tao, ngunit sa mga mata ng mga martial arts masters, maaari nilang lipulin ang daan-daang tao gamit ang isang palad. Maliban sa malalaking kalibre ng armas at mabibigat na artilleria, hindi nila siya kayang saktan kahit kailan. Sa katunayan, ang hindi niya sinabi ay kung si Yuan Bupo ay nagdulot ng kaguluhan sa lungsod ng mag-isa, hinding-hindi ito magagawa ni Xiao Xiao, at hindi ito papayagan ng kanyang mga nakatataas. Sa pag-iisip nito, sinabi ng matanda sa malalim na boses, babae, dapat mo munang kontakan si Master Ye at ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon, at pagkatapos ay hahanap ako ng paraan para makontak ang Wuming. Kung mangyari ang ganito, dapat nilang alagaan ito. Sa susunod na umaga. Dahil sa pagbaril ni Ye Chen, isang grupo ng mga tao ang halos nakatakas sa kamatayan at lumabas ng ancestral house ng pamilya Tang na buhay. Ba County, Jindu Hotel. Si Shen Chongshan at ang kanyang anak, gayon din sina Tang Ning, Master Yao at iba pa ay nakatayo sa pintuan. Panaka-naka ang mga tingin nila sa hotel na parang may hinihintay. Ang mahistrado ng county na si Shen Chongshan ay patuloy na naglalakad na parang mga langgam sa isang mainit na palayok. Namangha ang mga staff ng hotel. Good guy, okay lang na huminto ang Ferrari sa pinto, lumabas ang mahistrado ng county para batiin ng personal ang mga tao, who the hell lived in his hotel. Sa oras na ito, galit na sinabi ni Shen Jing, sinabi ko na matanda, maaari mo bang itigil ang panginginig sa harap ng aking mga mata? Nahihilo ako. Pwede bang hindi ako manginig? Hindi pa lumalabas si Master Ye. Huminto si Shen Chongshan, tumingin sa hotel at bumantong hininga, anak ng puta, sa tingin mo umalis si Master Ye dahil nagalit siya sa akin. Nang sabihin niya ito, nanginginig siya sa kanyang puso. Sa ancestral house ng pamilya Tang, ang eksena ni Ye Chen na pinugutan ng ulo ang bangkay gamit ang isang espada ay talagang nabigla sa kanya, at hindi kalabisan na tawagin siyang isang Diyos tao. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang anak, ang hindi kapansin-pansing kaklase na ito, ay ang tunay na master. Sa kabutihang palad, hindi siya interesado sa kanya noon, at ang kanyang mga salita ay walang pakialam. At si Ye Chen ay mas makapangyarihan kaysa kay Master Yao, nakakasakit sa gayong tao, hindi niya iniisip ang tungkol sa pagkain at pag-inom, at nahihirapan siyang matulog at kumain. Sinabi ni Shen Jing na may kalahating ngiti, matanda, maaari ka bang maging mas walang hiya? Noong dumating si Ye Chen sa aming bahay noon, hindi mo siya pinansin at naglagay ng opisyal na prestihiyo. Ngayong alam mo na kung gaano siya kalakas, pinagsisisihan mo ito. Kahit gaano kakawalan siya, ako rin ang matanda mo. Agad na namula si Shen Chongshan, at tinitigan siya ng masama, at saka, huwag mo ba akong tawaging Master Ye ng paulit-ulit? Alam mo, Master Ye ay isang eksperto, kahit na siya ay talagang kaklase mo, ikaw hindi rin ito maaaring totoo. Siya ay nanirahan sa opisyal sa loob ng mahabang panahon, at malinaw na malinaw sa kanya ang tungkol sa mga twist at turn na ito. Tinutukoy ng katayuan ang katayuan. Hindi pwede iyon, sa tingin mo ba si Ye Chen ay ganoong klaseng tao? Walang ingat na sabi ni Shen Jing. Iyon ang sinabi niya, pero medyo naguluhan siya. Si Ye Chen ay may napakalakas na kasanayan, kaya hindi sigurado kung hindi niya ituring ang kanyang sarili bilang isang kaibigan. Mapait na bumantong hininga si Shen Chongshan.
Tahimik na pinanood ni Tan Ning at Master Yao sa gilid ang pag-uusap ng mag-ama, pakiramdam na napakakomplikado. Lalo na si Tang Ning. Hinding-hindi niya malilimutan na sa bahay ni Nuno ng pamilya Tang, ang binata na may mahabang espada sa kamay na minamaliit ang lahat ay hindi masasabing isang engkanto ng labis. Dahil napakakapangyarihan mo, bakit hindi mo sinabi noong una pa lang? Napatay din nito ang dalawa sa mga nasasakupan ko, at sumunod si Xiao Liang. Bahagyang nagngangalit si Tan Ning, at bakas ng hinanakit at galit ang kanyang magagandang mata na nakatingin sa hotel. Sa oras na ito, lumabas ang isang binata sa pinto ng hotel, hawak ang isang 4 o 5 taong gulang na batang babae na may lollipop sa kanyang mga braso. Nanginginig si Shen Chongshan, at agad siyang binati ng may ngiti sa buong mukha, Master Ye, sa wakas nakalabas ka na. Ito ba? Sumimangot si Ye Chen, medyo hindi komportable sa kanyang sigasig. Nagmamadaling sinabi ni Shen Chongshan, gusto ni Shen na personal na pasalamatan si Master Ye sa pagligtas sa kanyang buhay sa bahay ni Nuno ng pamilya Tang. Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang namatay ang ating mag-ama. Sa iyong dakilang kabaitan, ako. Hindi. Naputol siya bago niya natapos ang pagsasalita. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tumingin kay Tan Ning at Master Yao sa tabi niya. Sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Shen Jing. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang walang pakialam na mukha, Shen Jing, ang ating mag-ama ay nagpaplanong bumalik. Nakuha ko ang Kungming Stone, oras na para bumalik. Ang pinakamahalagang bagay ay naramdaman niya kahit papaano na may mangyayari, ito ang intuition ng isang magsasaka. Lao Ye, aalis ka na agad. Sa wakas nagkita na tayo, bakit hindi ka na tumuloy at maglaro ng ilang araw? Medyo nag-aatubili si Shen Jing. Nang marinig ng kanyang anak na tinatawag si Ye Chen sa kanyang pangalan, binigyan siya ni Shen Chongshan ng isang walang pakialam na tingin. Lao Ye. Ang bastos na bagay na ito ay pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa isa pa. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, ayos lang, nasa Lincheng ako, maaari kang pumunta at hanapin ako para sa inumin anumang oras, syempre, kung nahihirapan ka, maaari ka ring lumapit sa akin. Nang marinig ito, ngumiti si Shen Chongshan at sumang-ayon muna, kung gayon, salamat, Master Ye, tiyak na hahanapin ka namin kapag nagkaroon kami ng pagkakataon. Shen Jing. Tumango si Ye Chen. Si Master Yao ay humakbang pasulong, tumingin sa kanya na may masalimuot na ekspresyon, at yumuko ng malalim, nagpapasalamat ako kay Master Ye sa pagliligtas ng aking buhay, tiyak na maaalala ko ito sa aking puso. Talagang sincere ang sinabi niya. Sa sandali ng buhay at kamatayan sa libingan, kung hindi gumawa ng malakas na hakbang si Ye Chen, maaaring namatay ang lahat dito. Lalo siyang natakot na umasa sa kanyang mga nakatatanda na ibenta ang kanyang mga nakatatanda sa harap ni Ye Chen, kaya lihim lamang niyang naramdaman na may mga mahuhusay na tao mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Gamit ang espada ni Ye Chen, kahit ang kanyang Panginoon ay makakatingin lamang sa kanya kapag siya ay nabubuhay. Ang gayong halimaw na tao ay nakatadhana na mamuno sa mundo, kasalanan ko kung itinuring siya bilang isang ordinaryong junior. Bahagyang tumango si Ye Chen, you're welcome. Patuloy na nagbabago ang kutis ni Tan Ning, kinagat niya ang kanyang labi at biglang nagsabi, Ye ang apelido ko, tanungin kita, bakit hindi ka kumilos ng mas maaga? Sa sandaling sinabi niya ito. Agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Master Yao at Shen Chongshan. Hindi ito namalayan ni Tan Ning, at itinuro ang ilong ni Ye Chen at paulit-ulit na sumumpa, dahil napakalakas mo, bakit mo pinanood ang aking mga tauhan na bumaba para mamatay? Dapat mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Pagtatapat. Nagpakawala si Ye Chen ng at sinabi ni Gu Jing ng walang kaway, hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipaliwanag. You have to explain clearly, huwag mong isipin na hindi mo ako sineryoso dahil sa kakayahan mo. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang iyong kapital ay hindi karapat-dapat na banggitin sa mga mata ng aking pamilyang Tang. Ang aking pamilyang Tang ay may paraan upang patayin ka. Tinitigan ng masama ni Tan Ning si Ye Chen, naramdaman lamang niya na habang siya ay nagsasalita, lalo siyang nagagalit, at ang galit na pinipigilan sa kanyang puso ay nailabas ng sabay-sabay. Nagbago ang ekspresyon ni Master Yao, at akala niya tapos na. Miss Tang, nababaliw ka na ba? Paano ka maglakas loob na sabihin ang ganoong bagay, sa mga kamay ng isang master tulad ni Master Ye, ang makamundong kapangyarihan at kayamanan ay mga kastilyo sa hangin. Talaga. Kasunod ng mga salita ni Tan Ning, nahulog ang mga salita. Biglang nagbago ang aura ni Ye Chen, sumilay ang matigas na tingin sa kanyang mga mata, at iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ito. Si Tan Ning, na 4 o 5 hakbang ang layo sa kanya, ay sumugod at hinawakan sa kanyang leeg at itinaas.
Walang kamalay-malay na gustong magpumiglas ni Tan Ning, ngunit isang napakalamig na boses ang nagmula sa kanyang tainga, naglakas loob ka bang sabihin ito muli? Ang boses na ito ay sobrang lamig, na parang ang hangin sa paligid ay biglang bumaba ng 12-dosenang degree. Sa wakas ay natarante si Tan Ning. Dahil nakita niya ang hangarin na pumatay sa mga mata ni Ye Chen, ang hangarin na pumatay ay hindi na itago, kung maglalakas loob siyang magsabi ng isa pang salita, baka mamatay siya dito ngayon. Flop. Lumuhod si Master Yao sa harap ni Marvin Ye, yumuko na parang bawang, sana maging maawain si Master Ye, huwag makipagtalo kay Miss Tang, ang sinabi niya kanina ay hindi sinasadya, dahil sa galit. Kung talagang namatay si Tang Ning, tiyak na magdudulot ito ng malaking lindol sa lalawigan ng Hong Kong, at magiging malaking gulo ang usapin. Oo, Lao Ye, kalimutan mo na, kaninang madaling araw nakita ko ang babaeng ito, tipikal na malaki ang dibdib at walang utak. Nagmamadaling hinikayat ni Shen Jing. Pinisil ni Shen Chong siya ng isang ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak, Master Ye, kung mayroon kang sasabihin, mangyaring huwag kang magulo, kung hindi, ito ay napakahirap para sa akin. Hindi nagtagal, dumudugo ang noo ni Master Yao, at nagmamakaawa pa rin siya. Malamig na sinulyapan ni Ye Chen si Tan Ning, at ibinagsak siya sa lupa na may sobrang walang pakialam na boses. Kung hindi mo ito tatanggapin, bumalik ka na lang at hayaan ang pamilya Tang na maghayganti sa akin, ngunit kung may punto, pupunta ako sa lalawigan ng Hong Kong na may hawak na espada sa hinaharap, at papatayin ang iyong buong pamilya ng pamilyang Tang, walang iwanan na buto. Pagkasabi nito, niyakap niya ang maliit na lalaki at naglakad patungo sa istasyon ng hindi lumilingon. Ngunit sa oras na ito tumunog ang kanyang cellphone, at si Gu Yingying ang tumatawag. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ye Chen, sa wakas narito na ba? Kung gusto niyang lumaban, lumaban tayo. Magpadala ka ng helicopter para sunduin ako. Nang umagang iyon, kinuha ni Ye Chen ang helicopter na ipinadala ng pamilya Gu pabalik sa Lincheng. Dumiretso siya sa bahay ni Gu. Maagang naghintay ang matandang lalaki sa pintuan, ibinigay ang batang si Mengmeng sa pangangalaga ni Gu Yingying, at pagkatapos ay pumasok kasama ang matanda. Pagdating ng grupo sa sala, nakita nila ang isang medyo may edad na lalaki na naka-green robe na nakaupo sa sala, na umiinom ng tsaa nang hindi tumitingin sa gilid. Hindi maiwasan ni Ye Chen na sumulyap sa kanya. Estado ng Tungmay. Ang taong ito ay nasa Tungmay State at isang martial arts cultivation base, tulad ni Gu Fan na namatay sa kanyang mga kamay noon. Kailan nagkaroon ng mas maraming taong ganito ang pamilya Gu? Tila naramdaman niya ang kanyang pagdududa. Ngumiti ang matanda at nagpakilala, Master Ye, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito si Lutong, Hallmaster Lu, ang Hallmaster ng Wuming na nakatalaga sa Tianan, Hallmaster Lu, ito ay Master Ye. Matapos marinig ito, itinaas ni Lutong ang kanyang ulo, at bahagyang tumingin kay Ye Chen, na may napakawalang interes na ekspresyon. Ito ang tinatawag na Master Ye. Wala man lang siyang cultivation, hehe, masyado na yata exaggerated ang outside world tungkol sa kanya. Sumimangot si Ye Chen, Wuming. Master Ye, ang Martial League ay ang League of Ancient Warriors. Ito ay isang non-government organization na kabilang sa mga sinaunang mandirigma, ngunit ito ay nasa ilalim ng direktang jurisdiction ng Departamento ng Militar. Paliwanag ng matanda. Ang Wuming ay higit sa lahat ng mga sinaunang mandirigma, at isa rin itong organisasyong ginagamit ng militar upang patatagin ang mga sinaunang mandirigma. Gayunpaman, ang Wuming ay may karapatang makialam sa lahat ng bagay sa pagitan ng mga sinaunang mandirigma. Noon lang napagtanto ni Ye Chen. Narinig kong muling sinabi ng matanda, Master Ye, naniniwala ako na naunawaan mo na ang sitwasyon. Ngayong tumawid si Yuan Bupo sa ilog, pinangalanan niya siya at gusto niyang makipag-away sa iyo, kaya wala akong magagawa kundi imbitahan si Hallmaster Lu, umaasa na magagawa niya ito. Ang kahulugan ng matanda ay napakasimple. Kung tutuusin, si Yuan Bupo ang numero 1 tao sa Tianan at isang martial arts master na sikat sa loob ng maraming taon. Hindi maaaring maging kalaban niya si Ye Chen. Sa kasong ito, ang tanging paraan para hilingin sa Wuming na makialam ay subukang iwasan ang mapagpasyang labanang ito. Naniniwala ako na hindi nang ahas si Yuan Bupo na suwayin ang utos ng Wuming. Pagkatapos ng lahat, may malalakas na lalaki sa Wuming na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi maiwasan ng matanda na tumingin kay Lutong, Master Lu, ngayong nakabalik na si Master Ye, paano sa palagay mo dapat pangasiwaan ang bagay na ito ng mas mahusay? Ngumisi si Lutong, napatay ng Master Ye na ito ang dalawa sa mga apprentice ni Yuan Bupo. Isa na itong walang katapusang sitwasyon.
Higit pa rito, nag-apply na si Yuan Bupo sa Wuming para sa sertipiko ng buhay at kamatayan ng Wuming. What? Martial League Life and Death Status. Hindi napigilan ng matanda na mapasigaw. Tama, ito ang Wuming Life and Death Status. Tumango si Lutong at nagsabi, ang tinatawag na Martial League Life and Death Certificate ay partikular para sa mga sinaunang mandirigma. Kung hindi malulutas ang puot sa pagitan ng dalawang partido, maaari silang pumirma at mangako sa sertipiko ng buhay at kamatayan ng Martial League. Pagkatapos nito, ang buhay at kamatayan ay buhay at kamatayan. Default din. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Agad na naduraj ang puso ng matanda. Kinaikit ni Lutong ang kanyang mga mata at tumingin kay Ye Chen, na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Mayroon lamang dalawang paraan sa harap mo ngayon. Ang isa ay tanggapin ang imbitasyon ni Yuan Bupo na lumaban at lagdaan ang sertipiko ng buhay at kamatayan, ang isa ay tumanggi, hanggat umalis ka sa lungsod, wala kang magagawa. Yan ang sinasabi. Pero natawa siya sa puso niya. Napaka-ignorante ni Junior. Umaasa sa kanyang kakayahan, ginawa niya ang kanyang paraan upang pukawin si Yuan Bupo. Tulad ng alam ng lahat, kahit na ang mga master sa aking martial arts league ay labis na naiinggit kay Yuan Bupo, pabayaan ka. Higit pa rito, paano nagawang saktan ng aking Wuming si Yuan Bupo alang-alang sa isang junior na katulad mo? Nag-aalalang tanong ng matanda, kung tatanggi ka, paano kung maghiganti si Yuan Bupo sa pamilya ni Master Ye? Iyan ay isang bagay para sa mga pulis. Walang ekspresyong sinabi ni Lutong, kung talagang kikilos si Yuan Bupo, natural itong lalabag sa batas. Tiyak na hindi uupo ang pulis, at ang ating Wuming ay makikipagtulungan sa pulisya para harapin siya. Ngumisi si Ye Chen, at sinabi ang bawat salita, ibig mong sabihin, ang iyong Wuming ay hindi makikialam hanggang sa may mangyari sa aking pamilya. Sigurado. Medyo naiinip si Lutong. Bahagyang sinabi ni Ye Chen, sa kasong ito, hindi ko kayang tiisin ang kabaitan ng iyong Wuming. Ako ay isang konserbatibong tao, at iniisip ko pa rin na ligtas na patayin ang panganib ng lubusan. Ibig mong sabihin, gusto mong tanggapin ang imbitasyon ni Yuan Bupo na lumaban. Ikaw na ang bahala. Inakala ni Lutong na mali ang kanyang narinig, at pagkatapos ay ngumiti ng hindi mapag-aalinlanganan, binata, nais kong payuhan ka, tumakas sa lalong madaling panahon, hanggat maaari, kung gaano kakilakilabot si Yuan Bupo ay lampas sa iyong imahinasyon. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, talaga. Sa tingin ko ay hindi. Dahil hinahanap mo si kamatayan, wala akong pakialam. Lubusang dumilim ang mukha ni Lutong, inihagis niya ang kanyang manggas at naglakad palayo. Si Elder Gu sa gilid ay ngumiti ng pilit. Matanda, hindi muna ako kailangang kumbonsihin pa. Si Ye Chen ay hindi natinag, at ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang puso ay tumindi. Hinawakan niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at tumawa, ang isang tao ay dapat pumatay ng isang tao, isang Yuan Bupo lamang, at matatalo ko ito sa isang kamay. Bumagsak ang boses. Ang tasa sa kanyang kamay ay agad na naging alikabok. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Ye Chen sa bahay kasama ang kanyang pamilya, nagbibingi-bingihan sa hangin sa labas. Kasabay nito, ang buong mundo ng sinaunang martial arts ng Wugwo ay nasa sabik din dahil sa labanang ito. Ano? Si Yuan Bupo, na sumikat 20 taon na ang nakakaraan, ay muling lumabas. Nag-appointment din siya para labanan si Master Ye, pero sino itong Master Ye? Hindi mo alam iyon, narinig ko na itong si Master Ye ay isang master ng magic spells. Ilang tao ang nakakita sa taong ito kanina na kayang kontrolin ang mga Diyos at kulog, at pinugutan pa ng ulo ang disipulo ni Yuan Bupo sa Tianan Huo, ay itinuring na Panginoon ng Tianan. Kontrolin ang kulog ng mga Diyos. Hipan mo lang. Kahit sino pa itong Master Ye, sa madaling salita, nasa panganib siya sa pagkakataong ito. Dapat alam mo na si Yuan Bupo ay kilala bilang Yuan Nanto. Kahit ang 4 pang master ay hindi nang ahas na sabihin na maaari silang manalo laban sa kanya. Tama, si Yuan Bupo ay isang master ng martial arts 20 taon na ang nakalipas, at ngayon 20 taon na ang lumipas, ang kanyang lakas ay tinatayang mas nakakatakot kaysa dati. It doesn't matter who win or lose, anyway, pagdating ng 3-day period, talagang bibisitahin ko ito ng personal. This is a battle of masters, which is rare in 20 years. Sabay-sabay, sabay-sabay. Ang hindi mabilang na mga tao ay paulit-ulit na nagulat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sinaunang martial arts world ng Wugwo, na tahimik sa loob ng 20 taon, ay nakaranas ng mga ups and downs sa nakalipas na buwan. Una, ang batang lalaki na nakasuot ng puti na si Jian Wushuang ay lumitaw sa manipis na hangin,
na may bitbit na sirang espada sa kanyang likod upang hamonin ang mga master mula sa lahat ng antas ng buhay ng sunod-sunod, at naglabas pa ng 3 buwang hamon sa Diyos ng espada na si Mo Wenjian. Pagkatapos ay ipinanganak na malakas si Yuan Bupo. Ang eksenang ito ay malamang na maihahambing lamang kay Qin Shaotian, na kilala bilang Zhongnanhai Madman 20 taon na ang nakararaan, nang siya ay lumitaw sa mundo sa mataas na profile na paraan, na tinalo ang 3 overseas martial arts masters ng isa laban sa 3. Ang umaga ng ikatlong araw. Sinulyapan ni Ye Chen ang maliit na lalaki na natutulog sa tabi niya, pagkatapos ay inilapit ang kanyang mukha at hinalikan siya. Good girl, sleep well. Paggising mo tatahimik na ang mundo. Lahat ng ginagawa ni Dad ay para sa'yo. Hindi na magtatagal ay dadalhin ka na ni Dad para makita si nanay. Ang anak na babae ay tumalikod, ang kanyang bibig ay nakapout ng bahagya, at ang kanyang 2 Snow White na mga binti ay sumipa ng walang kamalay-malay, ang hamak na iyon na nambugbog ng tae. Marahan nang umiti si Ye Chen, pagkatapos ay tumingin kay Patriarch Huang Quan na nakahiga sa lupa sa isang kisap mata, at sinabi sa malalim na boses, protektahan siyang mabuti. Kailangan yan. Si Patriarch Huang Quan ay patuloy na kinakawag ang kanyang buntot at ngumisi. Well, Master, tandaan mong dalhin ako sa clubhouse pagkatapos mong bumalik. Nagdilim ang mukha ni Ye Chen, at pagkatapos magbihis, lumabas siya ng pinto at dumiretso sa Polan River. Yuan Bupu. Ako, si Yanan Kuang, ay nandito. Huwag mo akong masyadong eye down. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating si Ye Chen sa gilid ng Polan River. Nakita ko ang maraming tao na nagkukumpulan sa tabing ilog sa sandaling ito. At maraming bangkang nakaparada sa ilog, kabilang ang mga yate, speedboat, bangkang gawa sa kahoy, at dragon boat. Mayroong kasing dami ng 20 o 30 bangka sa kabuuan. Ang ilang mga yate ay puno ng mga tao, at sila ay patungo sa direksyon ng Jiangxin. Paminsan-minsan, umiihip ang hangin, na nagpapagulo sa ilog, na nag-aalis ng mga alon. Bakit ang daming tao dito? Sumimangot si Ye Chen, at nang siya ay lihim na nagtataka, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Wow, good man, ang daming bangka. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang ilang binata at babae na naglalakad palapit sa kanya. Ang pinuno ay isang binata na nakasuot. Napakagwapo niya at nakasuot ng sikat na brand. Niyakap siya ng mga tao sa likod niya. Matapos makita ang lalaki sa likod ng binata, hindi napigilan ni Ye Chen na magulat. Ito pala ay si Liu Feng. At ang mga tao sa likod ni Liu Feng ay ang mga pamilyar na mukha pa rin, tulad ni Zhang Li, Zhao Chen, Zhou Kai. Ngumiti si Liu Feng sa binata sa kanyang harapan, ngunit nang makita niya si Ye Chen, biglang namutla ang ngiti sa kanyang mukha, bakit ikaw? Sa sandaling lumabas ang mga salita. Nakita rin ni Zhao Chen at ng iba pang nasa likuran niya si Ye Chen, at ang kanilang mga ekspresyon ay patuloy na nagbabago ng sunod-sunod, halatang hindi nila inaasahan na makikita pa si Ye Chen. Ito ay talagang isang makitid na daan para sa mga kaaway. Bakit hindi ako pwede dito? Malumanay na sinabi ni Ye Chen, nang hindi naaapektuhan ang kanyang kalooban dahil sa hitsura ng mga taong ito. Sino siya? Tanong ng binata. Malamig na ngumiti si Liu Feng, Young Master Wang, siya ang sinabi ko sa iyo kanina. Puno siya ng sama ng loob sa pagkakatanggal kay Ye Chen noon, at sa parehong oras ay natatakot siya sa pagkakakilanlan ni Ye Chen, ngunit ngayon ay iba na. Pagkatapos umalis sa kumpanya ni Ye Chen, sinundan niya si Wang Xiao. Si Wang Xiao ay isang miyembro ng pamilya Wang, at ang kanyang katayuan ay napakarangal. Kahit na ikaw, Ye Chen, ang boss ng kumpanya, wala ka sa paningin ni Wang Xiao. Siya ba ang dating amo mo? Saglit na tiningnan ni Wang Xiao si Marvin Ye, na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha, kung hindi maganda ang kanyang pananamit, maaaring hindi mas maganda ang kanyang kumpanya. Liu Feng, matalino na sundin mo ako. Iyon ay, ang pinakadakilang swerte sa buhay ko, si Liu Feng, ay nakilala si Wang Xiao. Agad nang umiti si Liu Feng ng papuri. Nagmamadaling sumunod si Zhao Chen at ang iba pa, Young Master Wang, ang ilang mga tao ay malayo sa iyo, at hindi sila kwalipikadong dilaan ang iyong sapatos. Ipinagmamalaki ng lahat. Lalong naging mayabang si Wang Xiao, at kumaway kay Ye Chen, so sino? Si Liu Feng na ngayon ang binata ko, dahil nasaktan mo siya noon, bibigyan kita ng pagkakataon, magmadali at humingi ng tawad. Roll. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Ye Chen. Nang sinisigawan niya si Wang Xiao, hindi niya maiwasang mabigla. Nang malapit na siyang umatake, may tumawa sa gilid, narito ba kayong lahat para panuurin itong mapagpasyang labanan?
Ang lahat ay tumingin sa direksyon ng tunog, at nakita ang isang kahoy na bangka na nakaparada sa tabi ng ilog, kung saan nakatayo ang isang matandang lalaki sa isang Chinese tunic suit at isang babae na walang makeup. Ang babae ay nakasuot ng itim na exercise suit, at ang kanyang hitsura ay napakalinis, habang ang mukha ng matanda ay medyo matanda, ngunit ang kanyang katawan ay sobrang tigas. Nanlamig ang ekspresyon ni Ye Chen. Dahil talagang nakaramdam siya ng matinding kapangyarihan mula sa matanda na nakasuot ng Chinese tunic suit. Ang kapangyarihang ito ay mas malakas kaysa sa lutong na nakita niya noon, at ang babaeng walang makeup ay mas mahina. Malinaw na ang dalawang ito ay sinaunang mandirigma. Bakit nandito tong mga to? Baka pumunta sila dito specially para makita akong nakikipaglaban kay Yuan Bupu. Walang tigil na kumikislap ang mga mata ni Ye Chen. Sa sandaling makita niya ang simpleng babae, agad na nawala ang sama ng loob sa puso ni Wang Xiao, at humakbang siya papunta sa gilid ng bangka at sinabing, "Itong matandang ito, ano ang sinabi mo tungkol sa mapagpasyang labanan?" Iyon ang sinabi niya, ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa payak na babae sa tabi ng matanda. Ang plain girl ay binigyan siya ng isang naiinis na tingin, malamig na ngumuso at tumalikod. "Oo, matanda, ano ang ibig mong sabihin sa mapagpasyang labanan? At bakit ang daming tao ngayon dito?" Si Liu Feng at ang iba pa ay parehong nakikiusyoso. Ang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit ay tumingin sa ilang tao, at bahagyang umiling, "Mukhang hindi ka mula sa sinaunang martial arts world, at hindi mo maintindihan kung sasabihin ko sa iyo. Hindi ka ba curious kung ano ang isang mapagpasyang labanan? Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kitang dalhin doon." Sa dulo ng pangungusap, itinuro niya ang direksyon ni Jiang Xin. Medyo nag-alinlangan si Wang Xiao. Pagkatapos ng lahat, lumabas siya sa pagkakataong ito dahil mayroon siyang iba pang mahahalagang bagay, ngunit pagkatapos na makita ang pananabik sa mga mata ni Liu Feng at ng iba pa, sumang-ayon pa rin siya, "Okay, sasama kami sa iyo." Habang sinasabi niya iyon ay binati niya ang ilang tao na sumakay sa bangka ng matanda na nakatunic suit. Ang matandang lalaki sa tunic suit ay itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa tanging natitira na si Ye Chen, "Paano kung kapatid, pupunta ka ba o hindi? Malamang hindi siya maglalakas loob na pumunta, matanda, hayaan na natin siya." Agad na tumawa si Liu Feng. Bahagyang sinabi ni Ye Chen, "Pumunta, bakit hindi pumunta? Dumating siya dito sa isang espesyal na paglalakbay. Tutal, sumakay din siya sa bangka ng matanda na nakatunic suit." Pagkatapos sumigaw, ang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit ay sumagwa ng kanyang mga sagwan at dumiretso sa Jiang Xin, ngumiti siya habang nagtatampisaw, "Hindi muna ako kailangang tawaging matanda ng isa-isa, ang pangalan ko ay Yu Jiusheng, ito ang aking apo, si Yu Suso." Habang papalapit ang bangka sa gitna ng ilog, nalaman ng lahat na parami ng parami ang mga bangka, tulad ng pagpunta sa isang palengke. Hindi na napigilan ni Liu Feng na ma-curious, "Old Yu, anong nangyari? Bakit ang daming tao? Ngayon ay hindi Dragon Boat Festival." Tumingin si Yu Jiusheng sa gilid ni Jiang Xin, namumula ang kanyang mukha, "Ngayon sa Ilog Bolan, magkakaroon ng dalawang martial arts masters na maglalaban hanggang kamatayan. Ang mga taong ito ay narito upang makita ang minsan sa isang dekadang kaganapang ito. Martial Arts Master. A fight to the death." Humagalpak ng tawa si Wang Xiao, "Old Yu, sigurado ka bang hindi ka pa nakapanood ng masyadong maraming pelikula? Ang sakit talaga ng matandang ito. Maaaring ito ang uri ng martial arts master sa nobela." Pinigilan ni Liu Feng ang isang ngiti, at ang kanyang mukha ay puno ng mga biro. Yu Jiu ay tumango, halos. "Okay, matandang Yu, walang martial arts master sa mundong ito." Ngumisi si Wang Xiao, na nagnanais na ipakita ang kanyang kaalaman, "Kung mayroon mang martial arts masters, dapat silang mga taekwondo o iba pang mga master ng fighting. Kabaliwan." Malamig na sumangot si Yu Jikong, "Ang husay ng mga barbaro sa ibang bansa ay karapat-dapat ihambing sa pamana ng martial arts sa China. Ang tinatawag na taekwondo ay isang palabas lamang, at ang martial arts sa China ay mga kasanayan sa pagpatay. Kung maabot mo ang kaharian ng isang master, maaari kang mamitis ng mga bulaklak at lumipad ng mga dahon. Kahit sino pwedeng masaktan." Humalaklak sina Wang Xiao, Liu Feng at iba pa, hindi sumasang-ayon, iniisip na nagyayabang siya. Ang pagpili ng mga bulaklak at lumilipad na dahon ay maaaring makasakit sa mga tao. Ito ay puro bluff. Ang totoong realidad ay taekwondo. Ang coach ng taekwondo ay maaaring makabasag ng 3 brick sa isang sipa. Tila batid ang kanilang hindi paniniwala, si Yu Jiusheng ay sumimangot at magsasalita na sana. "Tama ang lolo ko.
Ang inosenteng babae na si Yu Susu, na kanina patahimik sa gilid, ay biglang nagsalita. Madali para sa isang tunay na martial arts master na hindi banggitin ang pagsira ng steel o pag-crack ng bato, kahit pagputol ng bakal. Ang dahilan kung bakit hindi ka naniniwala ay dahil ikaw ay masyadong ignorante. Sabihin mo na parang nakita mo na. Galit na tinukso siya ni Zhang Li, hindi dahil sa kung ano-ano pa, kundi dahil ang nakapikit na mga mata ni Liu Feng at Wang Xiao ay nanatili sa kanya sa lahat ng oras pagkasakay nila sa bangka. Tumawa si Yu Suso, nag-alinlangan saglit, at pagkatapos ay direktang tumalon mula sa bangka papunta sa ilog sa harap ng lahat. Sa sandaling naisip ng lahat na hindi niya ito may isip at may sasabihin sana siya upang aliwin siya, ang mga ekspresyon sa kanyang mukha ay natigil sa isang iglap. Pagkatapos tumalon sa ilog, hindi lumubog si Yu Susu sa tubig gaya ng inaakala ng lahat. Sa halip, bahagya niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng ilog, at ang buong tao ay direktang tumalon ng higit sa isang paa. Pagkalapag ng kanyang mga paa sa lupa, tumalon muli siya ng mahina, at tumalon ng isa pang paa. Sa isang iglap, tumirek ang mga mata ng lahat, at ang kanilang mga ekspresyon ay natakot. Sa mata ng lahat na puno ng pagkabigla. Nakita ko ang katawan ni Yu Suso na kasinggan ng isang lunok, tumatalo ng ilang talampakan sa ibabaw ng ilog ng tuloy-tuloy, parang naglalakad sa patag na lupa, nang hindi nahuhulog sa tubig. Pagkabalik sa bangka, si Yu Suso ay sumigaw ng may kalokohan, at sinuntok ang ilog. Sa isang malakas na ingay, ang ilog ay sumabog sa isang iglap, na lumikha ng isang malaking alon. Ilang sandali pa, tahimik ang bangka. Ang lahat ay nakatitig sa mga mata at hindi makapaniwalang tumingin sa lahat ng ito. Ang eksena kanina ay walang pinagkaiba sa isang nobelang pantasya, ngunit nakita nila ito ng kanilang mga mata. Si Ye Chen lang ang mukhang normal, hindi nagulat sa lahat ng ito. Pagkatapos mag-react, lumiit sina Wang Xiao at Liu Feng, at sa pagkakataong ito ay hindi na sila ng ahas na titigan siya muli ng malaswa. Kung siya ay na-provoke, ang kahihinatnan ng suntok na nataman niya sa kanyang sarili at sa iba ay magiging kapahamakan. Nakita ni Yu Suso ang mga ekspresyon ng lahat sa kanyang mga mata, at ang kanyang magagandang mata ay napuno ng pang-aalipusta. Paano ito? Ngayon naniniwala ka na sa mga salita ng aking lolo, tama? Isang grupo ng mga pulaka sa isang balon. Pinakamalaking swerte sa buhay mo na makikita mo kami ni lolo ngayon. Nang dama po ang kanyang mga mata kay Ye Chen, ang kanyang magandang mukha ay hindi maiwasang lumubog. Dahil sa halip na magpakita ng kaunting pagkabigla, nagpakita si Ye Chen ng kawalan ng interes. Dahil dito, si Yu Suso, na gustong magpakitang gilas, ay hindi komportable tulad ng buto ng isda na nakabara sa kanyang lalamunan. Suso, napakaganda ng galaw na iyon na tinamaan mo ng lakas kay Jiang Mian ngayon. Tumingin si Yu Jiushang kay Yu Suso na may mabait na mukha at nakangiting sinabi, sa 3 buwan, dapat ay makapasok ka na sa yugto ng panloob na lakas. Hindi yan kasing galing ni Lolo. Muling inunat ni Yu Suso ang kanyang ngiti, tumingin sa lahat ng may walang katulad na paghamak, itinuon ang kanyang mga mata kay Ye Chen, at buong pagmamalaki na sinabi, ang ginawa ko lang ay isang maliit na panlilinlang, ang aking lolo ay isang master, kaya kung humawak ng kahit isang galaw sa kanyang mga kamay gayunpaman, siya pa rin. Ubo. Mabilis na umubo si Yu Jiushang. Noon lamang tumigil sa pagsasalita si Yu Suso, at buong pagmamalaki na sinabi, sa madaling salita, ang mundong ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Huwag mong isipin na kung hindi mo pa ito nakita, ito ay wala. Ito ay nagpapakita lamang na ang iyong kaalaman ay mababaw. Bumagsak ang boses. Ang lahat ay tumingin kay Yu Jiushang ng sabay-sabay, at nakaramdam muli ng pagkagulat. Ang grupo ay orihinal na nag-isip na si Yu Jiushang ay isang masamang matandang lalaki lamang, ngunit sino ang mag-aakala na siya ay talagang isang master? Kinaikit niyang Master Wang ang kanyang mga mata, at sinabing may nakamamanghang ekspresyon, Old Yu, tumatanggap ka pa rin ba ng apprentice? Paano mo ako nakikita? Yes, Mr. Yu, kailangan mo ba ng yaya na marunong maglaba, magluto at magayos ng kama? Sina Zhao Chen at Zhang Li ay sumugod sa tabi ni Yu Jiushang, na nag-aalok ng lahat ng uri ng mabuting pakikitungo. Malamig na sumangot si Yu Suso, nang walang pag-aalipusta. Stop it, you have already missed the best age for martial arts training, don't mention this matter again. Napailing si Yu Jiushang na tulala, at tumanggi ng napakasimple. Hindi maiwasan ng lahat na ma-disappoint. Walang pagpipilian si Wang Xiao kundi gawin ang susunod na pinakamagandang bagay at sinabing, Old Yu, sinabi mo lang na magkakaroon ng mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang martial arts master sa ilog, paano sila kumpara sa iyo?
Paano ko maihahambing sa kanila, matanda? Si Yu Jiushang ay same time na umiling, ang isa sa kanila ay isang martial arts master na sikat na sa mahabang panahon, at ang isa pa ay si Master Ye na isang master ng magic. Yu Suso curled her lips when she heard the words, and said quite dissatisfied, Lolo, minamaliit mo na naman ang sarili mo. Kung tatanungin mo ako, na si Yuan Bupo ang tunay na master. Kung tungkol sa Master Ye na iyon, sa tingin ko ay na-overrated na siya. Baka hindi ko ito kalaban. Nang marinig ito ni Ye Chen, agad siyang nagpakita ng pagtataka. Hindi. Pinandilatan siya ni Yu Jiushang, at sinaway, dahil si Master Ye ay naglakas loob na tanggapin ang buhay at kamatayang imbitasyon ni Yuan Bupo na lumaban, tiyak na siya ay isang taong may pambihirang lakas, paano siya magiging bastos sa kanya? Itinikom ni Yu Suso ang kanyang bibig, puno ng kawalang kasiyahan ang kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Wang Xiao na maging mas mausisa, beauty, ibig sabihin, ang dalawang master na magkakaroon ng mapagpasyang labanan ngayon, ang isa ay si Yuan Bupo at ang isa ay si Master Ye. Mabuti. Tumango si Yu Suso sa kanyang baba, si Yuan Bupo ay isang martial arts master 20 taon na ang nakakaraan. Hindi mo naiintindihan ang sinabi ng martial arts master. Anyway, bumalik siya sa pagkakataong ito para maghiganti sa isang lalaking nagngangalang Master Ye. Siya ay huminto, at pagkatapos ay nagsabi, kung pag-uusapan, itong si Master Ye ay may sakit din. Pinilit niyang patayin ang kanyang mga apprentice, at pumatay pa nga ng dalawang magkasunod. Pinilit niyang patayin ang lahat ng mga apprentice ni Yuan Bupo. Kung hindi siya maghiganti kakaiba iyon. Kung gayon ang ibig mong sabihin, itong si Master Ye ay hindi kalaban ni Yuan Bupo. Malamang naiintindihan ni Liu Feng. Sigurado yan. Tumango si Yu Susu at nagsabi, ang Master Ye na ito ay tila isang bagong dating sa sinaunang martial arts world. Nabalitaan kung wala pang 30 taong gulang siya. Kahit na nagsimula siyang magsanay sa sinapupunan, hindi siya katapat ni Yuan Bupo. Kung tutusin, si Yuan Bupo ay mas matanda sa kanya ng 30 taon. Kaya, patay na siya. Paft. Nakikinig at nakikinig, si Ye Chen sa gilid ay hindi napigil ang matawa. Bakit ka tumatawa? Yu Susu lowered her face, her eyes were very unfriendly, mukhang hindi ka sang-ayon sa sinabi ko. Oo, wala kang naiintindihan, anong tinatawa-tawa mo? Sinamantala ni Liu Feng ang pagkakataong tuyain, kung galit si Miss Yu, maaari kanyang sampilan ng isang palad hanggang mamatay. Hindi, sige na, sige na. Ikanaway ni Ye Chen ang kanyang mga kamay ng may ngiti, isang kakaibang arko ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Napabuntong hininga si Yu Jiushang sa sandaling ito, Susu, nakalimutan mo na ba ang karaniwan kong sinasabi sa iyo? Hindi hinuhusgahan ng martial arts ang seniority ayon sa edad, binibigyang pansin lamang ang mga master bilang mga guro. Nakalimutan mo na ba na 20 taon na ang nakalipas, nakilala ni Lolo ang taong iyon? Lolo, hindi lahat ay kasing halimaw ng isang iyon. Sabi ni Yu Susu na may magandang mukha at seryosong mukha. 20 taon na ang nakalilipas, si Yu Jiushang ay isa ring master ng martial arts. Inimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa boxing. 3 beses siyang lumaban at kinubkob ng isa sa kanyang 3 amo ang isang 24 o 5 taong gulang na kabataan. Sa huling resulta, 2 sa kanyang sariling panig ang namatay at isa ang nasugatan, at si Yu Jiushang ay nakaligtas sa kapalaran. Kung gayon, ang kanyang kaharian ay bumagsak din dahil dito, at tumagal ng 20 taon upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Napabuntong hininga si Yu Jiushang at wala nang sinabi pa. Ngumisi si Wang Xiao at sinabing, kaya, patay na ang Master Ye na iyon sa pagkakataong ito. Pinatay niya ang kanyang apprentice dahil sa kanyang kakayahan. Ito ay isang kamatayan lamang ang nararapat dito. Oo, pero wala itong kinalaman sa amin, manood na lang kami ng palabas ng tahimik. Umalangaw-ngaw si Liu Feng. Hindi nila namalayan na ang ekspresyon ni Ye Chen ay labis na namangha. Hindi pa sila nagsimulang mag-away. Bakit iniisip nilang lahat na patay na sila? Habang nag-uusap ang iilang tao, narinig nila ang tunog ng tubig na nabasag sa likuran nila, at nagmamadaling lumingon sa likod. Nakita ko ang isang lalaki na nakasuot ng felt na sombrero at may hawak na bamboo stick na naglalakad ng masigla sa kanyang mga paa, diretsyong tumatakbo patungo kay Jiang Xin. May isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-green na kamiseta na ang mga kamay ay nasa likod at ang kanyang mga paa sa isang kahoy na tabla, na mabilis na gumalaw. Hindi maiwasan ang lahat na tulala. Diyos ko, yung nakasombrero kanina lang nakakatakbo sa tubig, hindi ba mahuhulog? Meron ding tumutuntong sa kahoy na tabla. Ang kahoy na tabla na iyon ay kayang tiisin ang kanyang bigat ng mag-isa,
at nakakagalaw ng mag-isa nang walang anumang puwersang panlabas. Oo, ito ay tulad ng pag-install ng isang makina. Si Wang Xiao at ang iba pa ay nakatitig sa mata, pinapanood ang lahat ng ito ng hindi makapaniwala, pakiramdam na ang kanilang pananaw sa mundo ay ganap na bumagsak. Kahit si Yu Suso, na sobrang mayabang noon, ay hindi napigil ang magpakita ng pananabik na tingin. Habang nasa daan, paulit-ulit na napasigaw ang lahat, at naramdaman nilang pumasok ang kanilang grupo sa isang hindi kilalang mundo. Hindi nagtagal, sinagwa ni Yu Jiushang ang bangkang kahoy sa gitna ng ilog, tumingin sa paligid, nakita niya ang lahat ng mga bangka na nakapalibot sa lungsod, maraming tao ang nakatayo doon, lalaki at babae, matanda at bata. At mag-iwan ng isang lugar na daan-daang talampakan sa gitna. Sa gitnang posisyon, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatangsut na buong pagmamalaki na nakatayo sa ilog habang ang kanyang mga kamay sa likod at ang kanyang mga paa ay nakadikit sa tubig. Bahagyang nakapikit ang mata ng matanda, para bang pinaikit niya ang kanyang mga mata para ipahinga ang kanyang isipan, at wala siyang pakialam sa lahat ng nasa paligid niya. Ilang sandali, hindi mabilang na nagniningas na mga tingin ang tumama sa matandang lalaki, siya si Yuan Bupo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 20 taon na ang nakalipas, at ang kanyang aura ay lalong nakakatakot. Pagkatapos ng labanang ito, tiyak na malalampasan ng reputasyon ni Yuan Bupo ang iba pang 4 na master. Ang isa pang tao ay nagpapahayag ng damdamin ng paulit-ulit. Si Wang Xiao, Liu Feng at iba pa ay nagulat na hindi sila makapagsalita, halos lumuwa ang kanilang mga eyeballs. Pagkatapos ay parada ni Yu Jiushang ang bangka, tiningnan niya ang matandang lalaki sa Jiang Xin na may malungkot na ekspresyon, at sinabi sa malalim na boses, siya si Yuan Bupo. Siya ay isang tao tulad ng isang Diyos. Napagpasyahan ko na sasambahin ko siya bilang aking guro kahit na ano. Sinabi ni Wang Xiao na may paghanga at paghanga sa kanyang mukha. Si Liu Feng at ang iba pa ay hindi mas mahusay. Ngumisi si Yu Suso at sinabing, sambahin mo siya bilang isang guro. Huwag mo itong pangarapin. Kung ayaw mong mamatay, huwag munang magsalita ng walang kaparirikan, at huwag kumuha ng litrato gamit ang iyong mobile phone camera. Bahagyang ipinikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata, tinitingnan ng matanda, isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ang umusbong sa kanyang puso. Siya ba si Yuan Bupo? Napakahusay, kaunting lakas. Sabay-sabay. Si Yuan Bupo sa gitna ng ilog ay tila may naramdaman, kaya't iminulat niya ang kanyang mga mata, iniskan niya ang buong ilog na parang falcon. Parang Hongzong Dalo ang tunog. Master Ye, dahil nandito ka, magpakita ka na dali, matagal na kitang hinihintay. Kasunod ng mga salita ni Yuan Bupo, bumagsak ang kanyang boses. Agad na kumulo ang buong ilog, at paulit-ulit na umugang ang ilog dahil sa makapal na alon. Ano? Nandito talaga si Master Ye. Nasaan ang tao? Bakit hindi ko nakita? Masyadong misteryoso itong Master Ye. Wala pa akong nakikitang anino hanggang ngayon. Paulit-ulit na bulalas ng hindi mabilang na mga tao, nadilat ang mga mata at tumitingin sa paligid, at iyong mga kabataang mukhang wala pang 30 taong gulang ay biglang naging focus ng interogasyon. Narinig ni Gain na si Master Ye ay wala pang 30 taong gulang, kaya malaki ang posibilidad na kasama siya sa mga kabataang ito. Sa ilang sandali, maraming mga kabataan ang nagbago, sa takot na sila ay ituring bilang ang tinatawag na Master Ye. Sa bangka kung nasaan si Ye Chen. Hininaan ni Yu Jiushang ang kanyang boses, at sinabing may seryosong ekspresyon, ang Master Ye na iyon ay dapat nalalabas sa lalong madaling panahon, lahat, tandaan na huwag makipag-usap, pabayaan ang pagkuha ng mga larawan o video, ang aura ng Grandmaster ay napakalakas, kapag ito ay naramdaman, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Nagmamadaling tumango ang lahat, at tumahimik na parang sekeda, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nila napigilan ang kanilang pag-uusisa, at lahat sila ay nagtaas ng tingin sa paligid. Nang si Ye Chen ay bababa na sa bangka, hindi napigilan niyang Master Wang na magtanong, Old Yu, nasaan itong Master Ye? Hindi namin siya nakita. Lolo, sa tingin mo ba si Master Ye ang natatakot sa prestihiyo ni Yuan Bupo, kaya siya ay masyadong mahiyain na lumapit? Kumunat ang noo ni Yu Suso. Bahagyang nagbago ang kutis ni Yu Jiushang, at agad niyang sinabi sa malalim na boses, huwag na kayong magsalita ng walang kaparirikan, maghintay lang at tingnan kung ano ang mangyayari. Inilabas ni Yu Suso ang kanyang dila at tumigil sa pagsasalita, ngunit hindi niya ito pinansin sa kanyang magandang mukha. Kasabay nito, sa isang speedboat. Si Lutong, na siyang pinuno ng Wuming's Tianan Hall, ay tumayo sa tabi ng bangka, habang ang kanyang mga kamay sa likod, nakatingin sa lahat, at hindi maiwasang mapangiti. Sure enough, as I expected,
Mukhang mahiyain talaga itong si Master Ye, hehe, isa bang basurang karapat dapat maging Master Ye? Sa gitna ng ilog, tinitigan ni Yuan Bupu ang mga tao gamit ang isang pares ng matalas na mata, at muling sinabi, Master Ye, alam kong nandito ka. Ang aking dalawang alagad na nabigong matupad ang mga inaasahan ay namatay sa iyong mga kamay. Masisisi ko lamang sila sa kanilang mababang kakayahan. Bilang isang master, dapat akong humingi ng hustisya para sa kanila, kaya ako, si Yuan Bupo, ay tumawid ng libo-libong milya para lang makita kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob na patayin ang matandang disipulong ito. Nang makitang tila naiinip ang kabilang partido, umiling si Ye Chen, humakbang pasulong, at tumalon na sana sa ilog. Anong ginagawa mo? Master Ye ang tawag ng mga tao, hindi ikaw, huwag kang gagalaw kung ayaw mong mamatay. Nagbago ang magandang mukha ni Yu Suso, at nagmamadali siyang napag-alitan. Isang idiot. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari ngayon? Maraming mga Panginoon na naruroon ang hindi nang ahas na kumilos, at ikaw, isang ordinaryong tao, ay naglakas loob na maglakad-lakad, hinahanap mo ang kamatayan. Umiling din si Yu Jiushang at hinikayat, oo, kapatid, dito na lang tayo manood, hindi na tayo makakarating pa. Naisip niya na inisip ni Ye Chen na medyo malayo ito sa Jiangxin at gustong tingnang mabuti, ngunit hindi niya alam na kapag naglaban ang dalawang panig, magiging napakalawak ng saklaw. Hinawakan ni Ye Chen ang kanyang ilong, at tulad lang sinabi, ang taong tinawag niya ay ako. Ikaw si Master Ye. Nagulat si Yu Suso sa una, at pagkatapos ay ngumisi, nababaliw ka na ba? Ang pagpapanggap na agresibo ay depende sa okasyon. Kahit na hindi ko masyadong iniisip ang Master Ye na iyon, paano ka magiging siya? Sa sandaling ito, lalo niyang hindi nagustuhan si Ye Chen, at inisip pa niya na baliw siya. Hindi lang siya, maging si Wang Xiao at iba pa ay tumawa ng malakas. Itinuro ni Wang Xiao si Ye Chen at humagalpak ng tawa, ikaw lang. Master Ye. Pinatawa mo talaga ako. Ye Chen, huwag mong isipin na Ye ang apelyido mo, ikaw si Master Ye. Kailangan mo pa ring maging aware sa sarili mo. Tumawa sina Liu Fang, Zhao Chen at iba pa, hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos kasama ang Master Ye na iyon. Sa pagharap sa pangungutya ng lahat, bahagyang ngumiti si Ye Chen, humakbang pasulong, at direktang tumalon mula sa bangka. Agad na napasigaw ang lahat. Tumalon talaga siya. Baliw ba talaga siya? Akala ko talaga ako si Yu Suso, marunong sumayaw sa ilog, pero tubig pala, babagsak ang mga ordinaryong tao kapag tumalon. Nagulat si Yu Jiushang, bumangon at naglakad sa gilid ng bangka na subconsciously gustong magligtas ng isang tao. Ngunit sa susunod na sandali, agad namang nag-freeze ang ekspresyon niya. Nakita ko ang isang manipis na figure na tahimik na nakatayo sa magulong ilog. Hindi siya lumalangoy, hindi rin siya nahihirapan sa tubig. Pero nakatayo talaga sa tubig. Nakadikit ang kanyang mga paa sa tubig, gaano man kalakas ang alon sa ilalim ng kanyang mga paa, nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang buong katawan na parang bundok. Sa sandaling iyon, si Yu Jiushang ay natigilan, si Yu Susu ay natigilan, si Wang Xiao, Liu Feng at ang iba pa ay nagpakita pa ng mga ekspresyon na nakakita ng multo. Paano ito mangyayari? Si Ye Chen ang labis na ikinagulat nila. Isang kislap ng takot ang sumilay sa maulap na mga mata ni Yu Jiushang. Tumingin siya sa likod ni Ye Chen at nahihiyang sinabi, ang aking paningin ay hanggal. Ang tinatawag na Master Ye ay nasa harapan natin, ngunit hindi ko siya makilala. Siya ba talaga si Master Ye? Mahigpit na tinakpan ni Yu Suso ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi makapaniwala. Oo. Hindi nakapagtataka na ang kabilang partido ay hindi nagpakita ng labis na pagtataka nang makita nilang hinampas ko ng malakas si Jiang Mian. Dahil siya si Master Ye, si Yuan Bupu ay nagngangalang Master Ye na malapit nang makipaglaban sa pangalan. Hindi pinansin ni Ye Chen ang iniisip ng mga tao sa likod niya, humakbang sa mga alon, at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa gitna ng ilog. Ang paglalakad sa mga alon ay walang halaga sa isang magsasaka, hindi pa banggitin ang kakayahang magsagawa ng mga lightweight technique. Ang banal na katawan ni Ye Chen na mag-isa ay sapat na upang maupo sa punto kung saan ang bigat ay magaan at ang pinakamaganda ay parang tubig. Sabay-sabay. Sa buong ilog, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ye Chen, nang walang pagbubukod. Ang mukha ng lahat ay puno ng matinding pagkabigla. Ang isang binata na wala pang 30 taong gulang ay naglalakad sa mga alon, naglalakad sa looban na parang naglalakad, hindi nagmamadali. Lahat ay napabuntong hininga nang hindi sinasadya. Siya ba si Master Ye? Sure enough, it's as rumored, this person is really under 30 years old,
sulit ang trip na ito. Halimaw talaga ang taong ito, siya ay isang master ng martial arts sa murang edad, at hindi siya mababa kay Yuan Bupu sa mga tuntunin ng tindig, ngunit hindi ko alam kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Si Yuan Bupu, na nasa gitna ng ilog, ay napansin din si Ye Chen, ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig, at isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang lumang mukha. Napakabata pa talaga ni Ye Chen. Masyado pa siyang bata para maniwala. Sa hakbang-hakbang na paglapit ni Ye Chen, biglang nag-freeze ang aura ni Yuan Bupu, at sumigaw siya ng marahas, parang tigre na bumababa sa bundok, na nagpabago sa ekspresyon ng lahat. Ang iyong kamahalan ay si Master Ye. Ang simoy ng dagat ay mabilis na damaloy patungo sa kanyang mukha, na naging sanhi ng pagkalampag ng mga damit ni Ye Chen, ngunit siya ay hindi natinag, at ang kanyang bahagyang payat na figure ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, at pagkatapos ay tumunog ang isang napakawalang pakialam na boses, na umabot sa pandinig ng lahat. Yuan Bupu, ang dalawang di-epektibong alagad mo ay naglakas loob na saktan ako, nararapat silang mamatay. Alam kong darating ka para maghiganti. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, kaya't pumunta ako dito lalo na para ipadala kayong tatlo, master at apprentice, na magsama-sama sa ibaba. Sa kabilang banda, bahagyang nanliit ang magagandang mata ni Yu Suso, at hindi niya naiwasang magtanong, Lolo, bakit mo nasabi na hinarang ng Master Ye na ito ang kanyang pag-urong sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig? Kung tutuusin, ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, hindi ba dapat maging mabait tayong makipag-usap sa isa't isa? Tanga, hindi mo naiintindihan. Umiling si Yu Jiusheng, ang sinumang malakas ay dapat magkaroon ng kanyang sariling dignidad, at ang isang amo ay hindi maaaring mapahiya. Dahil inanyayahan ni Yuan Bupu si Master Ye na lumaban sa ilog, siya ay handa sa simula pa lamang upang hindi mamatay. Huminto siya, at pagkatapos ay nagsabi, sa kabaligtaran, pinatay ni Master Ye ang disipulo ni Yuan Bupu, nakatumbas ng pagsampal kay Yuan Bupu sa mukha. Hindi maaaring magpanggap si Yuan Bupu na ignorante, kung hindi, maaapektuhan nito ang kanyang pusong dao. Sa publiko at pribado, dalawang tao ang mabubuhay bilang iisa. Tumango si Yu Suso, at tumingin kay Ye Chen na may magagandang mata. Bagamat aminin kong maganda ang lakas mo, pero masyado kang mayabang, ngunit hindi mo alam na lampas sa iyong imahinasyon ang kilabot ni Yuan Bupu. Matapos tanggapin ang katotohanan, si Liu Feng sa gilid ay nagtanong, Old Yu, sino sa tingin mo ang mabubuhay ngayon? Siyempre, si Ye Chen ang gusto niyang mamatay. Kailangan pa bang sabihin? Siyempre si Yuan Bupu. Walang iniisip na sabi ni Yu Suso. Sinabi ni Yu Jiusheng sa malalim na boses, mahirap sabihin, 50 hanggang 50 ang kinalabasan. Malalaman lamang ng isang matandang Grandmaster at isang bagong Grandmaster kapag nag-away sila sa isa't isa. Sa katunayan, kahit siya ay hindi optimistiko kay Ye Chen, gaya ng sinabi ng kanyang apo na si Yu Suso noon, hindi lahat ay katulad ng binata na nanakit sa kanya 20 taon na ang nakararaan. Hindi banggitin ang isa laban sa tatlo, sa kabaligtaran, 2 tao ang pinugutan ng ulo, at ang huli ay muntik ng mapatay. Sa isang caravan sa tabi ng ilog, sina Ji Gu at Gu Yingying ay matamang nakatingin sa computer. Ang eksena sa loob ay si Ye Chen na nakaharap sa kamera ni Yuan Bupu. Naikuyom ng mahigpit ni Gu Yingying ang kanyang mga kamao, Lolo, sabihin mo sa akin, Master Ye. Paano kung matalo siya? Natahimik ng ilang segundo ang matanda, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, kung matatalo si Master Ye, mapoprotektahan lamang ng pamilya Gu natin ang kayamanan ng kanyang pamilya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sabay-sabay. Kasunod ng boses ni Ye Chen ay nahulog. Nagpalit ng kulay ang lahat. Ang Master Ye na ito ay talagang hindi isang ordinaryong baliw. Sa pagharap kay Yuan Bupu, isang master na sikat sa loob ng maraming taon, hindi siya natatakot, at naglakas loob na sabihin ang mga ganoong salita. Desidido itong galitin si Yuan Bupu. Oo nga, galit na tumawa si Yuan Bupu na parabang may narinig siyang nakakatawa, hindi ka pa masyadong matanda, pero medyo malaki ang tono mo, sa bagay, turuan ka ng matanda ngayon, kung ano ang taas ng langit at lupa. Pagkasabi nito, huminga siya ng malalim, na may layuning mamamatay tao, ngayon, mamamatay ka. Nagulat ang lahat. Sa wakas ay nagalit si Yuan Bupu, isang mabangis na tigre na tahimik sa loob ng 20 taon sa wakas ay nagalit. Si Ye Chen ay tumingin gaya ng dati, hinawakan ang isang singsing sa kanyang kamay, at mahinang ngumiti. This statement is exactly what I want. Today, you and I will decide kung lalaban o hindi. Sa sandaling lumabas ang salitang ito.
Isang nakakagulat na aura ang bumungad sa kanya, parang isang banal na espada na lumabas sa katawan nito, sinusubukang patayin ang mga bituin. Sa isang iglap ay nagsagupaan ang aura ng dalawa, at ang banggaan ng aura ay nagpagulo sa ilog sa ilalim ng paanan ng lahat. Matapos maramdaman ang momentum, maraming mga taong malapit ang hindi napigil ang mapaungol, at nagmamadaling umatras ng mahigit 10 metro ang layo, na may mga nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lakas ng dalawa, at ang momentum pa lang ay hindi na sila makatayo. Kamatayan sa matanda. Malakas na sumigaw si Yuan Bupo, at nakita niya ang tunog ng mga pagsabog na nagmumula sa ilog sa tabi niya, at isang alon ng tubig na higit sa 10 talampakan ang taas ay biglang umahan. Hindi mabilang na nakakalat na mga alon ang nagtipon sa himpapawid, at mabilis na inatake si Ye Chen na parang isang higanteng dragon, na may nakakatakot na epekto at momentum. Ginagamit ba nito ang chi para kontrolin ang mga bagay? May humihingal, puno ng takot ang mukha, ang kilos ni Yuan Bupo ay parang ibinuhos ang kanyang tunay na enerhiya sa mga alon ng tubig, na naglalaman ng malaking kapangyarihan. Hayaan mo ang isang tao, kahit isang pader ay tanggihan ng alon. Doon, ang dibdib ni Yususo ay kumakabog at bumababa, at ang kanyang magandang mukha ay mapatla. Talagang nakita niya ang katakutan ng isang martial arts master ngayon. Ngunit tinitigan ni Yu Jiushang ang rumaragasang dragon ng tubig, hindi sinasadyang umiling, bumantong hininga sa sarili. Ang ganyang single-handed operation, kahit nasa peak na siya, hindi niya magawa. Master, kakayanin mo ba? Nagulat ang lahat, at hindi nila maiwasang tumingin kay Ye Chen, na para bang gusto nilang malaman kung paano siya tutugon. Saglit na napabuntong hininga ang lahat dahil sa takot na mawalan ng anumang detalye. Maliit na trick ears. Tumawa si Ye Chen, nang walang anumang palatandaan ng gulat, ngunit dahan-daang iniunat ang isang daliri nang walang anumang mag-agarang paggalaw. Wow! Nagkaroon ng kaguluhan sa buong ilog. Baliw ba siya? Pinulot niya pa ng daliri. Bulalas ng isang tao. Malamig na ngumiti si Yuan Bupo, itama ang isang itlog sa bato. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagulat sa lahat. Sa sandaling dumampi ang mga daliri ni Ye Chen sa alon ng tubig, huminto ang alon ng tubig sa hangin, hindi gumagalaw. Putok. Malamig na bumantong hininga si Ye Chen. Agad na sumabog ang alon ng tubig na umaabot sa mahigit 10 talampakan, na naging tubig ulan at nag-spray sa buong paligid. Maraming tubig ulan ang tumama sa isang speedboat, na direktang nagwasak sa speedboat sa hindi mabilang na pinong butas. Sa pagtingin sa parang salon na tabla sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga mata ni Lutong ay mapurol, at siya ay lumunok. Paano magiging ganito? Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Yuan Bupo, at pagkatapos ay nagpakita siya ng ekspresyon ng hindi makapaniwala. Alam mo, ang alon ng tubig na iyon ngayon ay naglalaman ng 50% ng kanyang kapangyarihan, kahit na ang ibang martial arts masters ay hindi nang ahas na tiisin ito. Gayunpaman, tinusok ito ng daliri ni Ye Chen. Tahimik ang buong ilog, nanlaki ang mga mata ng lahat, at puno ng hindi paniniwala ang kanilang mga mata. Bagamat alam nila na hindi mahina si Ye Chen, hindi nila kailangang maging napakalakas, tama. Isang daliri lang, nabutas ang inihandang atake ni Yuan Bupo. Bulalas ni Yususo, at nahulog sa bangka, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkabigla. Siya! Makapangyarihan siya! Napabuga ng mabahong hininga si Yu Jiushang, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi niya maitago ang takot sa kanyang puso. Halimaw talaga ang anak na ito, kung hindi siya mamamatay ngayon, tiyak na tatayo siya sa tuktok ng Huaguo daw. Ngunit sina Wang Xiao, Liu Feng at iba pa ay nakatitig sa lahat ng ito, na parang natakot. Sa mga mata ng lahat, itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata upang tingnan si Yuan Bupo na ang kutis ay nagbago ng husto, nakakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Yuan Bupo, bago ka lumaban, may inaasahan ako sa iyong lakas, at naramdaman kong nakahanap na ako ng kalaban. Gayunpaman, lumalabas na ako, si Ye Chen, ay nag-overestimate sa iyo ng sobra. Ang mga salitang, hindi. Isang person in Tianan, are purely in vain. Umiling si Ye Chen habang nagsasalita, sa isang basurang tulad mo, isang kamay lang ang kailangan mo para patayin ka. Papatayin ka sa isang kamay lang. Wow! Sa sandaling matapos magsalita si Ye Chen, nagkaroon ng kaguluhan sa buong ilog, at lahat ay nagpakita ng pagkamangha at pagkagulat. Noon lang niya tinanggap ang suntok ni Yuan Bupo, at bumukol ito sa ganoong antas. Okay, very good, minaliit ka ng matanda. Para sa isang henyong tulad mo, na tumitingin sa buong kaharian ng Hua, kakaunti lang ang mga tao na maihahambing sa iyo.
Sa kasamaang palad, mamamatay ka pa rin ngayon. Ang mukha ni Yuan Bupo ay kasing kulimlim ng tubig, at 3 beses siyang kumusta, tila nagpapasalamat ang kanyang tono, ngunit naglalaman ito ng napakalaking layunin ng pagpatay. Nagawa ito ni Ye Chen sa murang edad, kung bibigyan pa siya ng 20 taon, hindi ko alam kung gaano ito kakilakilabot. Tiyanan, isa lang ang Yuan Bupo, hinding-hindi ako papayag na may mag-override sa akin. Mag-isip hanggang sa puntong ito. Biglang tinapakan ni Yuan Bupo ang kanyang mga paa, at sa isang malakas na ingay, lumubog ang ilog sa ilalim ng kanyang mga paa sa loob ng radius na 10 metro. Susunod na sandali. Pumalakpak siya sa hangin at sinuntok ng diretsyo si Ye Chen, parang meteorite na bumabagsak, na nagdulot ng napakalaking momentum. Sabay-sabay. Ang mga pagsabog ng itim na multo ay nagmula sa kanya. Ang mga itim na anino ay parang mga espada at masasamang espiritu, na nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam. Ang simoy ng dagat ay umaalulong, at ang ilog ay bumabagsak. Sa sandaling ito, binagtas ni Yuan Bupo ang kalangitan, ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa hangin, nababalot ng napakalaking suntok, na parang gusto niyang suntukin si Ye Chen sa ibabaw ng ilog. Si Yu Jiushang ay sumipsip ng malamig na hangin, ang kanyang kutis ay nagbago ng husto, ito. Ito ba ang makaharing kamao? Lolo, ano ang Kingly Killing Feast? Tanong ni Yu Suso, pinipigilan ang kanyang pagkabigla. Si Yu Jiushang ay puno ng takot at sinabing, ang tinaguriang Kingly Killing Feast ay natanto ni Yuan Bupo pagkatapos ng 20 taong pag-atris, at ito ay kumakatawan sa kalooban ni Yuan Bupo. Siya ay lumalakad sa makaharing paraan, na nangangahulugan na ang lahat ay hindi magagapi, at siya ay sumusulong ng mabangis. Sa ganitong mga kalagayan, madodoble ang lakas ni Yuan Bupo. Ano ang mga itim na bagay na iyon? Tanong ni Wang Xiao na may halong takot. Iyan ang mahalagang layunin ni Haring Dao Shakuan. Kung ang mga ordinaryong tao ay nakakuha ng kaunti nito, sila ay madudurog kaagad. Ba! Si Yu Suso at ang mga anit ng iba pa ay nakaramdam ng pamamanhid ng ilang sandali, at hindi nila maiwasang tumingin kay Ye Chen nang hindi malay, nalaman lamang na si Ye Chen ay nakatayong hindi gumagalaw, na parabang siya ay natigilan. Tanga, flash. Diyos ko, posible bang balak niyang kunin ang makaharing kamao ni Yuan Bupo? Baliw, baliw, baliw talaga siya. Nang makitang hindi natinag si Ye Chen, sabay-sabay na napasigaw ang lahat sa sandaling ito. Iyon ay Kingly Killing Feast. Ang finale stunt ni Yuan Bupo, gusto ba talagang maghirap? Master Ye, kailangan kong hanggan ang iyong talento, at lalo kong hinahangaan ang iyong katapangan. Sayang naman at tapos na ang buhay mo. Ito ang kakaibang kakayahan na nabuo ng matanda pagkatapos ng 20 taong pag-urong at pag-unawa. Ang makaharing paraan ng pagpatay ng mga kamao. Noong una, binalak ng matanda na manatili at makipag-ugnayan sa 4 na Panginoon. Pinilit mo ako. Kayang mamatay sa ilalim ng dominanteng suntok ng matanda, sapat na parang umiti ka kay Jie Quan. Nagmamadaling lumapit si Yuan Bupo, tinitingnan si Ye Chen na may intensyong pumatay, na may ngiti sa kanyang mukha. Palihim na umiling ang lahat na may panghihinayang sa mukha. Tapos na si Master Ye. Nakakalungkot na ang isang henerasyon ng Chanzhou ay maaaring lumaki sa isang matayog na puno, ngunit ngayon ay binayaran niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang tiwala sa sarili at labis na inflation. Hindi na naitago ni Liu Feng ang pangungutya sa kanyang mukha, mamatay ka, Ye Chen, paano kung napakalakas mo kaya tumangala ako sa iyo? Lumalabas na nalampasan kita. Susunod na sandali. Lumapit ang kamao ni Yuan Bupo at tumpak na tinamaan si Ye Chen, narinig lamang ang isang malakas na klang at isang putok ng mga spark na lumilipad kung saan-saan. Natakot ang lahat nang malaman na ang suntok ni Yuan Bupo ay hindi pumutok kay Ye Chen sa lupa. Sa kabaligtaran, nakatayo pa rin si Ye Chen sa lugar, tulad ng isang karayom na nagpapatatag sa dagat. God, talagang pinilit niyang sundin ito. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala kung ako ay papatayin. Ginamit ni Master Ye ang kanyang katawan upang piliting tanggapin ang makaharing kamao ni Yuan Bupo. Gaano kakilabot ang kanyang katawan? Ang mundong ito ay baliw. Nagulat si Yu Jiushang kaya't tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto, puno ng takot, at pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait, muling nagkamali ang matanda, nakakatakot ang nakababatang henerasyon. Nang inag ang katawan ni Liu Feng, sa sobrang takot niya ay halos malagutan siya ng hininga. Ang pinaka nakakatakot ay si Yuan Bupo.
Bahala na ang ginto at bakal, sapat na ang suntok ko para masuntok kahit ang pinakamahirap na bagay sa mundo. Pero maayos naman ang lalaki. Imposible. Galit siyang umungol, at sinuntok muli si Ye Chen, ng isa pang putok. Sa pagkakataong ito, ang kanyang buong katawan ay direktang natangay ng higit sa 10 talampakan, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak ng pabalik-balik sa ilog. Matapos niyang pigilan ang kanyang anyo, isang bakas ng dugo ang damanak mula sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay labis na natakot, sino ka ba? Bakit napakalakas ng iyong katawan? Kung titingnang mabuti, makikita mo na ang kanyang kanang kamay, na nasa likod niya, ay nanginginig ng husto. Binomba niya si Ye Chen ng isang makaharing kamao, hindi lang magaling si Ye Chen, ngunit nabali ang kanyang kamay. Saan nanggaling ang masasamang ito? Ngunit hindi niya alam na ang pisikal na katawan ni Ye Chen ay nabanal na, kahit na siya ay nasugatan nang siya ay bumalik sa lupa at tumawid sa kawalan, hindi pa rin ito masasaktan ng isang makaharing kamao lamang. Salubungin ang mapurol na mata ng lahat. Tumayo si Ye Chen na nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga damit ay kumakaway, sino ako? Siyempre ako ang pumatay sa iyo, Yuan Bupu, kung ang iyong kakayahan ay limitado dito, tapos na ang lahat. Ang 33 Heavens Good Fortune Fist, ang ikapitong anyo. Nasusunog na palaspas ng langit. Bumagsak ang boses. Isang bola ng gintong apoy ang namulaklak mula sa nakakuyong na kanang kamao ni Ye Chen, tulad ng kamay ng isang Vulcan. Susunod na sandali. Bahagyang nagunat ang 5 daliri, ginagawang palad ang mga kamao, nababalot ng gintong apoy ang buong katawan, at pabago-bago ang hangin sa paligid sa bilis na nakikita ng mata, na parabang hindi nito kakayanin ang mataas na temperatura. Ano yun? Sa sandaling ito, lahat ng tao sa buong ilog ay tila na-freeze, nakatitig sa kamay ni Ye Chen. Ito. Magic ba ito? Ang magagandang mata ni Yususo ay mapurol, at naramdaman niya na walang katotohanan para sa kamay ng isang buhay na tao na pumutok sa apoy mula sa manipis na hangin. Huminga ng malalim si Yu Jiusheng, at napalunok, hindi ito magic, ito ang apoy ng totoong ebolusyon ng enerhiya, hindi ko akalain na magagawa ito ni Master Ye. Kahit sa ganoong kalayuan ay ramdam pa rin niya ang nakakapasong init na nagmumula sa kamay na iyon. Ang mukha ni Yuan Bupo ay nagbago ng husto, at ang kanyang katawan ay mabilis na umatras, dahil naramdaman niya ang isang mapanganib na aura mula sa kanang kamay ni Ye Chen, na sapat na nakamamatay. Ngayon ka lang marunong tumakbo. Hindi mo ba naisip na huli na ang lahat? Tumawa si Ye Chen at tinampol ang kanyang palad. Isang malaking palm print na nabuo ng condensed flame ang bumangon mula sa lupa, at ang buong kalangitan ay tila nababalot ng palm print na ito. Sabay-sabay. Sa loob ng radius na daan-daang metro na nakasentro kay Ye Chen, ang lahat ng tubig ng ilog ay agad na sumanggaw at naging umuusok na singaw. Binaril ito gamit ang palad ni Ye Chen. Sa loob ng radius na ilang daang metro, ang tubig ng ilog ay kumulo at sumangga. Sa ilalim ng isang palad, mabilis na naging pula ang mga ulap, na parabang nasunog ang buong ilog at langit. Nagsusunog ng langit na palaspas, ang isang palad ay kayang sunugin ang langit. Kahit na ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay wala na sa tuktok nito, pambihira pa rin ang kapangyarihang kanyang ibinibigay. Ang mga taong nanunood ng labanan ay hindi napigil ang pagpawisan ng husto, at ilang salita ang lumitaw sa kanilang isipan. Ang dagat ay pinakuluan sa alak. Tama, ang iilang salita lang ang makakapaglarawan ng gulat sa kanilang mga puso. Baka habang buhay nilang hindi makakalimutan ang eksenang nasa harapan nila. Divine skill, matatawag itong divine skill. Tumitig si Yu Jiusheng, nanginginig ang ibabang labi. Ang imahe ni Ye Chen sa kanyang puso ay muling bumangon, tulad ng isang Diyos. Kasabay nito, ang malaking palm print sa hangin ay dumiretso kay Yuan Bupo, na mabilis na tumatakbo. Ramdam ang init na nagmumula sa likuran. Bumangon ka. Sinuntok ni Yuan Bupo ang ilog sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa isang malakas na ingay, 12-dosenang malalaking alon na mahigit 10 metro ang sumabog sa paligid niya sa isang iglap. Sabay-sabay na sinalubong ng higanting alon ang print ng palad. Susunod na sandali. Biglang tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Yuan Bupo. Dahil natagpuan niya na ang 12-dosenang mga higanting alon ay hindi nakadikit sa print ng palad, at sila ay sumangga sa umuusok na init. Tumindig ang lahat ng balahibo sa katawan ni Yuan Bupo sa sandaling iyon, at umungol siya, hindi. Boom! Malubhang tumama sa kanya ang print ng palad, iniluwa niya ang isang subaw ng dugo, at lumipad palabas ng daan-daang metro ang layo, at sa wakas ay bumagsak sa ilalim ng ilog na parang bola ng kanyan. At ang lugar na siya ay nahulog sa pinakuluang, bumubulusok na mga bula, na nag-aalis ng mga pagsabog ng maapoy na puting alon.
Ang ilog ay patay na tahimik, at ang mukha ng lahat ay puno ng takot at pagkabigla. Nawala. Yuan, ito ay sira. Patay man siya o buhay, natalo na siya. Ang veteranong master na sikat sa loob ng maraming taon, ang martial arts master na mataas ang inaasahan ng lahat, ay natalo ng ganito, at siya ay natalo ni Master Ye sa isang galaw. Sa sandaling ito, nabaling ang mata ng lahat kay Ye Chen. Sa kumukulong ilog, ang figurang iyon ay nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, lumilipad ang kanyang mga manggas na parang nakakasilaw na nakakapasong araw, na ginagawang lahat ay hindi ng ahas na tumingin ng diretsyo. Siya talaga. Nanalo talaga. Napakagatlabi si Yu Suso, nagulat ang kanyang magandang mukha. Bilog ang mga mata ni Liu Feng, at napakahirap tanggapin, imposible, imposible. Napaupo si Wang Xiao sa lupa na nanginginig. Nang maisip niya na talagang iniinsulto niya si Ye Chen bilang isang douchebag, at hiniling sa kanya na humingi ng tawad kay Liu Feng, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang ipo-ipo. Ubo, ubo, ubo. Sa oras na ito, isang marahas na tunog ng pag-ubo ang gumising sa lahat at tumingin sa direksyon ng tunog. Nakita ko ang isang hubad, maitim na figure na umuusbong mula sa ilog, at kalahati ng katawan ng kabilang partido ay nasusunog na itim, napakamiserable. Ha! Yuan Bupu. Hindi pa ba siya patay? Huwag hintayin na mag-react ang mga tao. Nakita ko ang itim na anino na mabilis na tumatakbo patungo sa kabilang dulo ng ilog, at sa isang kisap mata, tumalon ito ng mahigit 10 talampakan. Nagulat ang lahat. Tumakas talaga si Yuan Bupu. Pinili talaga ng marangal na martial arts master na tumakas. Talagang hindi katanggap-tanggap ang eksenang ito. Yuan Bupu, hindi ka makakatakas, ang Bolanjang ngayon ay ang libingan mo. Nang lumipat si Ye Chen, mabilis siyang humabol sa ilog, at ang kanyang boses ay lubos na kumpiyansa. Pakiramdam ang tunog ng pagbagsak ng hangin. Sa sobrang takot ni Yuan Bupu ay nawasak ang kanyang puso, hindi man lang siya naglakas loob na ibalik ang kanyang ulo, at tumakbo ng buong lakas. Ilang hininga lang. Ang figure ni Ye Chen ay lumitaw sa likod ni Yuan Bupu na parang multo, at si Yuan Bupu ay tumalikod at sinuntok ang kanyang mga mata. Naghagis din ng suntok si Ye Chen, at pagkatapos magbanggaan ang dalawang suntok, naputol ang kanang braso ni Yuan Bupu, at bago pa siya makapag-react, ang buong tao ay binanggit ni Ye Chen sa hangin. Master Ye, bitawan mo ako. Tumingin sa kanya si Yuan Bupu na may takot sa mukha, ang mga gawain ngayon ay kasalanan ng matanda. Maaari mong palayain ang matanda, ang bagay na namatay ang alagad ko sa iyong mga kamay, ang matanda ay wala nang pakialam, at sa parehong oras, ililigtas niya ang kanyang buhay. Regalo sa iyo. Bumagsak ang boses. Nagkaroon ng kaguluhan sa kabila ng ilog. Isang martial arts master na sikat 20 taon na ang nakalilipas sa China, ngunit ngayon ay talagang sinabi niya ang bagay na iyon, na nagparamdam sa kanila ng paghamak, at nakaramdam din ng kalungkutan. Sabi ko, sa isang basurang tulad mo, kaya kitang sirain sa isang kamay. Umiling si Ye Chen na may walang pakialam na ekspresyon, pagdating mo sa palasyo ng mga hari ng impyerno, dapat mong tandaan na ang taong pumatay sa iyo ay ako, Ye Nankang. Nang malapit na niyang mabali ang buto ng lalamunan ni Yuan Bupo, isang boses ang labis na nag-aalalang dumating. Sandali lang. Ang tunog na ito ay napupunta mula sa malayo hanggang sa malapit. Ang lahat ay hindi maiwasang lumingon. Nakita ko ang isang figure na mabilis na tumawid sa ilog sa di kalayuan, ang figure ay palapit ng palapit, at sa wakas ay ganap na nahayag sa paningin ng lahat. Isa itong matandang nakaitim na may malungkot na ekspresyon. Higit sa lahat, mayroon siyang gintong kutsilyo at sword-cross pattern na nakaukit sa kanyang dibdib. Ito ay mula sa Wuming. Nagbago ang mukha ng isang tao, at nakilala niya ito kaagad. Sabay-sabay. Si Lutong sakay ng speedboat ay mukhang masaya, si Elder Feng, nandito si Elder Feng. Nakaharap sa nakakatakot na titig ng lahat. Hindi umimik ang matanda, mabilis na nagwalat sa layong wala pang 50 metro mula kay Ye Chen at huminto, at hindi maiwasang tumingin kay Yuan Bupo, na binuhat ni Ye Chen sa hangin. Senior Kuya, iligtas mo ako, ayoko pang mamatay. Tila kumuha si Yuan Bupo ng straw na negel iligtas buhay. Malamig na bumantong hininga ang matanda, pagkatapos ay tumingin kay Ye Chen, at same time na sinabi, Master Ye, ang aking mahal na Fengkuohai, ay ang elder ng Wuming League, si Yuan Bupo ang aking nakababatang kapatid, at sana ay bigyan mo ako ng mukha at palayain siya. Habang bumababa ang boses niya. Sabay-sabay na bulalas ng lahat, ang isa ay nabigla na ang matanda ay naging matanda sa Wuming League, at ang isa naman ay ang kabilang partido ay nakatatandang kapatid ni Yuan Bupo. Isa at dalawang master. Nakakatakot lang.
Sa pag-iisip nito, lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Ye Chen, umiling ng palihim, ang Wuming ay namagitan, at dumating ang isang martial arts master. Hindi naglakas loob si Master Ye na patayin si Yuan Bupo, tama ba? Gayunpaman, tumawa si Ye Chen, bigyan ka ng mukha. Oo, basta ikaw. Tumango si Feng Kuohai, at nang magsasalita na sana siya, bigla siyang nakarinig ng click, na siyang tunog ng mga bali ng buto. Nagmamadali siyang tumingin at nalaman na ang buto ng lalamunan ni Yuan Bupo ay direktang binasag ni Ye Chen. Galit na galit si Feng Kuohai, ikaw. Iniulat na niya ang kanyang pagkakakilanlan, at ang kabilang partido ay naglakas loob na patayin ang kanyang nakababatang kapatid, na sadyang mapangahas. Sandaling natigilan ang lahat, at sunod-sunod na kinusot ang kanilang mga mata, sa pag-aakalang sila ay mali. Itinapon ni Ye Chen ang katawan ni Yuan Bupo, hinawakan ang singsing sa kanyang kamay at ngumisi, paano kung patayin mo ito? Ikaw. Ikaw. Ang mukha ni Feng Kuohai ay madilim na parang tubig, at may nakapatay na layunin sa kanyang katawan. Marahang umiling si Ye Chen, dahil gusto mong makialam sa sarili mong negosyo, pagkatapos ay kunin mo ako ng espada. Bumagsak ang boses. Biglang lumitaw ang isang sinaunang espada sa kanyang kanang kamay, at ito ang sinaunang espada na nakuha sa libingan ng mga ninuno ng pamilya Tang. Isang espada ang naputol, at ang liwanag ng espada ay parang kuryente. Sa matamlay na ekspresyon ng lahat, nakita ko ang isang gintong liwanag ng espada na tumataas sa langit na tumatagos sa kalangitan, na direktang hinahati ang buong ilog sa dalawa. Ang layunin ng pagsipol ng espada ay parang peteng na lumabas sa tubig, at mabilis nitong inatake si Feng Kuohai gamit ang malalakas na hangin at malalaking alon. Wala nang pakialam ang matandang ito. Nagbago ang kutis ni Feng Kuohai, at pagkatapos makalanghap ng malamig na hangin, tumalikod siya at tumakbo palayo, na sana ay magkaroon pa siya ng dalawang paa. Sa sandaling ito, ang bawat isa ay nagpipigil ng hininga, at ang lahat ng mga mata ay natuon sa manipis na figure na nakatayo sa tubig, na may iba't ibang mga ekspresyon, at ilang mga salita ang lumitaw sa kanilang mga isipan. Ang dagat ay pinakuluan sa alak, at isang espada ang kumikinang sa Kyushu. Binawi ni Ye Chen ang sinaunang espada, sinulyapan ang lahat, at ang walang malasakit na boses ay yumanig sa buong ilog. Patay na si Nanto. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Yanan Kang.